Isang pirasong papel. Yan lang ang halaga ng 3 taon kong pagtitiis. Habang hawak ko ang paborito niyang ulam, itinapon ni Renzo ang annulment papers sa mukha ko. Alis na basura, sigaw niya habang kayakap ang kabit niya. Hindi nila alam ako ang buhay ng kumpanya nila. Sa pag-alis ko, tapos na ang laro. Handa na ba kayong mawalan ng lahat? Sino nga ba ang tunay na reyna? Huwag mo na akong tignan ng ganyan, Amara. Pirpirmahan mo ang annulment papers na yan o ipapakaladkad kita palabas ng mansyong ito na parang basurang nakakasagabal sa paningin ko. Ang tinig ni Renzo ay parang hapdi ng latigo na humiwa sa katahimikan ng malawak na sala. Walang bakas ng pag-aalinlangan, walang bahid ng awa. Ang mga matang dati ay tinitignan si Amara ng may paghanga ngayon ay puno na lamang ng matinding pagkasuklam. Sa mga sandaling iyon, ang mga kamay ni Amara ay nanginginig habang hawak ang isang karayom at pulang sinulid. Kasalukuyan niyang tinatahi ang butones ng paboritong polo ni Renzo, ang polong isusuot sana nito para sa kanilang 3 anibersaryo ng kasal bukas. Ang bawat tusok ng karayom ay simbolo ng kanyang 3 taong pananahimik ng kanyang paglunok sa lahat ng pang-aalipusta para lamang mapanatili ang dangal ng pamilyang Villanueva. Dahan-dahang ibinaba ni Amara ang polo sa kanyang kandungan. Ang marahas na tunog ng mga papel na bumagsak sa lamesang kristal ay naging hudyat ng kanyang tuluyang pagkabasag. Hindi siya makahinga. Ang bawat himaymay ng kanyang puso ay tila pinipitpit ng isang dambuhalang bigat. Renzo, anniversary natin bukas. Bulong ni Amara. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig, tila isang tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Ito ang paborito mong polo, di ba? Sabi mo mas gusto mong ako ang nag-aayos ng mga gamit mo kaysa sa mga katulong. Isang matunog na tawa ang sumabog sa gilid ng silid. Doon ay nakatayo si Celestine, ang babaeng ilang buwan ng lantarang dinadala ni Renzo sa kanilang tahanan. Nakasuot ito ng isang mamahaling seda na pulang damit at sa kanyang leeg ay kuminang ang isang pamilyar na hiyas. Nanigas ang buong katawan ni Amara. Ang kwintas na iyon, ang huling alaala ng kanyang yumaong ina, ay nasa leeg na ngayon ng kabit ng kanyang asawa. Please, Amara, stop being so pathetic, pa. Pang-uyam ni Celestine habang hinahaplos ang kwintas. Look at yourself. You're just a glorified maid in this house. Isang mahirap na babaeng kinuha lang sa kalsada ni Renzo dahil sa awa. Do you really think you belong here in Forbes Park? You're just a stain in this family's reputation. Pumasok din sa eksena si Doña Pilar, ang biyenan ni Amara, na may dalang tasa ng tsaa. Ang kanyang mukha ay parang isang maskarang gawa sa bato malamig at walang puso. Tama ang naririnig mo, Amara. Huwag mo nang hintaying mawalan pa kami ng pasensya. Alam mo namang baog ka, hindi ba 3 taon, pero hindi mo nabigyan ng tagapagmana ang anak ko. You are useless to us. Isang pabigat na walang ambag kundi ang kumain at tumira ng libre. Ang bawat salita ni Doña Pilar ay parang mga karayom na ibinabaon sa bukas na sugat ni Amara. Gaslighting ito ang tanging wikang natutunan ng mga Villanueva sa loob ng 3 taon. Ginawa nilang kasalanan ang kanyang pagiging mapagbigay at ginawang kapintasan ang kanyang pagiging tahimik. Tumayo si Amara bagaman ang kanyang mga tuhod ay parang gawa sa jelly. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Renzo, naghahanap ng kahit katiting na anino ng lalaking pinangakuan siyang poprotektahan sa harap ng dambana. Pero wala na doon si Renzo. Ang kaharap niya ay isang estranghero na ang tanging hangad ay sirain ang kanyang pagkatao. Gano'n na lang ba yun, Renzo? Tanong ni Amara habang ang isang luha ay dahan-dahang gumugulong sa kanyang pisngi. Ang lahat ng sakripisyo ko, ang lahat ng gabing hindi ako natutulog para alagaan ka noong may sakit ka, ang lahat ng pagtitiis ko sa pang-aapi ng pamilya mo, basura na lang lahat. Lumapit si Renzo at hinawakan ng mahigpit ang braso ni Amara sapat na para mag-iwan ng marka. You don't get it, don't you? Utang mo sa amin ang buhay mo. Kung hindi dahil sa tatay ko, malamang ay namamalimos ka pa rin sa kanto. Now sign the papers and get out. Gusto kong bago mag-umaga wala na kahit anino mo rito sa bahay ko. Celestine and I are starting a family, and there's no room for a failure like you. Binitiwan ni Renzo ang braso ni Amara ng may pandidiri. Sa isang mabilis na galaw, kinuha ni Amara ang panulat. Ang kanyang kamay ay hindi na nanginginig. May isang bagay na namatay sa loob niya sa mga sandaling iyon, at sa pagkamatay na iyon ay may isinilang na isang matinding apoy, isang pirma, mabilis at direkta.
Ang tunog ng dulo ng panulat sa papel ay tila isang hatol ng kamatayan para sa nakaraan. Inalis ni Amara ang kanyang singsing sa kasal. Ang gintong bilog na iyon, na dati ay simbolo ng kanyang pangarap ngayon, ay tila isang kadena na sa wakas ay naputol. Ilinapag niya ito sa ibabaw ng annulment papers. Aalis ako, Kate. Oh, sabi ni Amara. Wala na ang panginginig sa kanyang boses. Ang kanyang paningin ay nanatiling nakapako sa kwintas na suot ni Celestine. Pero tandaan niyo ito, ang lahat ng meron kayo ngayon, ang lahat ng ginhawang tinatamasa niyo, ay nakatayo sa isang pundasyong hindi niyo alam kung kanino galing. Once the foundation is gone, everything will crumble. Anong sinasabi mo, Bula? Bulyaw ni Doña Pilar. Layas, huwag mo kaming takutin ng mga walang kwenta mong salita. Hindi na lumingon si Amara. Naglakad siya palabas ng sala, bitbit lamang ang isang maliit na bag na naglalaman ng kanyang mga luma at simpleng damit. Hindi niya kailangan ng kanilang pera. Hindi niya kailangan ng kanilang mansyon. Paglabas niya ng gate ang ulan, ay nagsimulang pumatak tila nakikiramay sa kanyang pighati. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang balat ay tila naghuhugas sa 3 taong dumi na dumikit sa kanyang pagkatao. Sa kanto ng kalsada malayo sa paningin ng mga Villanueva, isang itim na luxury car ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Bumaba ang salamin ng kotse at isang lalaking may matatalas na mata at kagalang-galang na tindig ang tumingin sa kanya nang may pag-aalala. Si Darius Alcantara. Chairwoman. Sabi ni Darius, ang kanyang tinig ay puno ng galang at lungkot. The board is waiting. The paperwork for the withdrawal of investment from Villanueva Group is ready for your final approval. Tumingin si Amara sa madilim na mansyong iniwan niya. Ang mga ilaw doon ay tila mga mata ng isang halimaw na unti-unti nang nauubusan ng lakas. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, kung saan nararamdaman pa rin niya ang hapdi ng bawat salitang binitawan ni Renzo. Isara mo ang lahat ng pintuan, Darius, utos ni Amara, habang sumasakay sa loob ng kotse. Huwag mong ititira kahit ang bintana. Gusto kong maramdaman nila kung paano mawalan ng hangin. Habang umaandar ang sasakyan palayo, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa isipan ni Amara, isang tanong na magiging mitya ng bagong yugto ng kanyang buhay. Hanggang kailan kaya tatagal ang inyong mga ngiti? Kapag nalaman ninyong ang babaeng tinawag ninyong basura, ang siyang nagmamay-ari ng hangin, na inyong hininga, wala na. Ang huling piraso ng alaala ni Ina ninakaw na rin nila. Ang bulong na ito ni Amara ay tila isang sumpa na lumutang sa loob ng madilim na silid. Hawak niya ang isang maliit na pelus na kahon, kulay itim at luma na, ngunit wala na itong laman. Doon nakatago ang isang gintong bracelet na may maliliit na hiyas, ang tanging bagay na naiwan sa kanya ng kanyang ina bago ito pumanaw. Para kay Amara, hindi iyon alahas. Iyon ang kanyang lakas, ang kanyang tanging ugnayan sa isang nakaraang puno ng pagmamahal. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Kiara, ang bunsong kapatid ni Renzo. May bitbit itong bagong biling designer bag at may ngisi sa kanyang mga labi na tila nanunukso. Amoy na amoy ni Amara ang alak sa hininga nito, isang palatandaan. Nagaling na naman ito sa isang magdamagang party. Naghahanap ka ba ng kung ano, Amara? Tanong ni Kiara, habang marahas na ibinabagsak ang sarili sa kama ni Amara. Kung yung luma at baduy na bracelet ang hinahanap mo, huwag ka nang mag-abala. Ibinenta ko na yon sa isang sanglaan kahapon. Mas kailangan ko ng panggastos sa club kaysa mabulok lang ang basurang yon sa cabinet mo. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Amara. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa telang pelus ng kahon hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Basura, Kiara, alam mong yan lang ang tanging alaala ko sa nanay ko. Paano mo nagawang ibenta ang isang bagay na hindi sa'yo? Isang malakas na halakhak ang isinagot ni Kiara. Sa amin ka nakatira, Amara. Lahat ng dumi sa bahay na ito pag-aari namin. At dahil wala ka namang pambayad ng renta o pangkain, itinuring ko na lang yung bracelet na bayad mo sa amin. Ang pangit nga ng presyo, mukhang peke pa ang mga bato. Buti nga may bumili pa. Sa pintuan sumulpot ang anino ni Doña Pilar. Nakataas ang kanyang kilay, ang kanyang mukha ay puno ng panghuhusga, habang pinagmamasdan ang naglulunod na emosyon ni Amara. Huwag kang gumagawa ng eksena rito, Amara. Tama lang ang ginawa ni Kiara. Sa hirap ng buhay ngayon, hindi namin kailangan ng mga sentimental na basura sa loob ng mansyong ito.
Isipin mo na lang na nakatulong ka sa pamilya sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon. Ang bawat salita ni Doña Pilar ay parang isang mabigat na sapatos na tumatapak sa huling hibla ng pagtitimpi ni Amara. Naramdaman niya ang pag-akyat ng isang mainit na likido sa kanyang lalamunan, hindi luha kundi isang mapait na galit na matagal niyang kinulong. Ang utang na loob na palaging isinusumbat sa kanya ay naging isang malaking biro. Sila ang may utang sa kanya. Sila ang nakikinabang sa lihim niyang mga sakripisyo, ngunit sila pa ang may ganang magnakaw sa kanya. Nakatulong. Mahinang tanong ni Amara habang unti-unting tumatayo at tinitignan ang mag-inang Villanueva. 3 taon kong nilunok ang lahat ng pang-iinsulto nyo. 3 taon kong pinagsilbihan ang bawat luho nyo na parang alipin. At ngayon pati ang huling alaala ng aking ina kinuha nyo pa. Lalong lumawak ang ngisi ni Kiara. Bakit lalaban ka ba? Ano ang gagawin mo? Iiyak sa harap ni Kuya Malasmo dahil mas naniniwala si Kuya sa akin kaysa sa isang pulubing katulad mo. Tinalikuran sila ni Amara. Hindi para umiyak kundi para kuhanin ang kanyang lumang pitaka sa ilalim ng unan. Doon sa isang nakatagong bulsa ay may isang itim na card na may gintong tatak ng Sarmiento Global. Ito ang susi sa lahat ng kanyang kapangyarihan. Ito ang card na kailanman ay hindi niya ginamit dahil gusto niyang mahalin siya ni Renzo sa kung sino siya at hindi sa kung ano ang meron siya. Pero tapos na ang panahong iyon. Diyan na kayo sa inyong mansyon na puno ng pagnanakaw, sabi ni Amara habang naglalakad palabas. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay tila yanig ng isang paparating na lindol. Ang bawat sentimong nakuha mo sa bracelet na yun, Kiara, sisiguraduhin kong babayaran mo ng buo. Hindi lang pera kundi ang kalayaan mo. Hambog, sigaw ni Doña Pilar mula sa likuran. Wala kang mapupuntahan. Babalik ka rin dito at magmamakaawa para sa tirang pagkain. Hindi sumagot si Amara. Pagbaba niya sa hagdan, nakita niya si Renzo na nakatayo sa lobby abala sa pag-aayos ng kanyang necktie para sa trabaho. Tumingin lang ito sa kanya nang mabilis puno ng pandidiri ang mga mata bago muling bumalik sa salamin. Aalis ka na ba? Siguraduhin mong hindi ka mag-iiwan ng kahit anong basura rito, malamig na sabi ni Renzo. Sandaling huminto si Amara sa tapat niya. Gusto niyang isampal sa mukha nito ang katotohanan. Gusto niyang sabihin na ang kumpanyang ipinagmamalaki nito ay humihinga na lamang dahil sa kanyang lihim na pondo. Pero pinigilan niya ang sarili. Mas masarap panoorin ang pagbagsak ng isang tao kapag hindi nila alam kung kailan darating ang impact. Renzo, tawag ni Amara. Lumingon si Renzo inis na inis. Ang bracelet ng nanay ko, sana ay sapat na ang halaga niyon para pambili ng kabaong ng pamilyang ito. Bago pa man makasagot si Renzo, mabilis nang lumabas si Amara sa pinto. Pagdating niya sa itim na sasakyan ni Darius, agad niyang inilabas ang kanyang telepono. Ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng luha, tanging ang lamig na lamang ng isang babaeng handang sunugin ang mundo para makuha ang katarungan. Darius, sabi ni Amara habang papasok sa sasakyan. I-cancel mo ang lahat ng lines of credit ng Villanueva Group at tawagan mo ang pinakamagaling na abogado sa bansa. I want a lifestyle check on Kiara Villanueva. Simulan niyo sa sanglaan sa kanto ng Forbes Park. Dahan-dahang hinawakan ni Amara ang itim na card sa kanyang kamay. Ang kinang nito sa ilalim ng madilim na langit ay tila isang babala. Ang akala niyo ay kinuha niyo ang lahat sa akin. Bulong ni Amara habang nakatingin sa kanyang refleksyon sa bintana. Pero hindi niyo alam ang ninakawan niyo ay ang tanging taong pumipigil sa inyong tuluyang pagbagsak. Habang papalayo ang sasakyan, naramdaman ni Amara ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito na ang simula. Ang mabait na si Amara ay patay na kasama ng kanyang ninakaw na bracelet. Ang naglalakbay ngayon ay ang chairwoman ng Sarmiento Global, ang babaeng sisira sa lahat ng pangarap ng pamilyang tumuring sa kanya na basura. Ngunit sa kabila ng kanyang determinasyon, isang maliit na bahagi ng kanyang puso ang kumikirot pa rin. Ang bawat alaala ng 3 taon ay tila mga anino na sumasabay sa takbo ng sasakyan. Kaya ba niyang panindigan ang galit na ito hanggang sa huli? Mula sa araw na ito, ang bawat luha na pumatak sa aking mga mata ay babayaran ninyo ng bawat sentimong inyong tinatamasa. Ang bulong na ito ni Amara ay hindi isang pagsusumamo, kundi isang hatol. Habang ang itim na sasakyan ay dahan-dahang humihinto sa harap ng naglalakihang mga gusali ng Makati, tinitigan ni Amara ang kanyang refleksyon sa bintana. Ang babaeng nakikita niya ay suot pa rin ang isang kupasing cotton dress
na binili niya sa Tiangge ang mga tsinelas niyang manipis na ang swelas ay basa pa ng ulan. Ngunit sa likod ng mga matang iyon ay may apoy na hindi kayang patayin ng kahit anong bagyo. Ang gusali ng Sarmiento Global Tower ay tila isang dambuhalang kristal na sumusungkit sa langit. Sa bawat gabi ng 3 taon, tinitingnan ito ni Amara mula sa bintana ng kusina ng mga Villanueva habang naghuhugas siya ng mga pinagkainan nila. Noon isa lamang itong malayong pangarap na kailangan niyang isantabi para sa pag-ibig. Ngayon, ito na ang kanyang kuta. Sa pagpasok ni Amara sa lobby ang katahimikan ay tila isang kumot na bumalot sa buong paligid. Ang mga gwardiyang dati ay sanay na makita ang mga matataas na opisyal na naka-Amerikana ay napatigagal. Ngunit nang makita nila ang lalaking naglalakad sa likuran ni Amara si Darius Alcantara, ang pinakamakapangyarihang chief operating officer sa bansa, ay sabay-sabay silang yumukod. "Good morning, Chairwoman." Ang boses ng halos 20 empleyado sa lobby ay umalingaw-ngaw puno ng takot at paggalang. Hindi huminto si Amara. Ang tunog ng kanyang mga tsinelas sa mamahaling marmol na sahig ay tila isang kakaibang ritmo, isang paalala na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa suot na tela. Sumakay siya sa private elevator at sa bawat palapag na itinataas nito nararamdaman niya ang paglayo ng kanyang dating buhay. Pagbukas ng pinto sa ika-50 floor, ang board of directors ay nakatayo na sa paligid ng mahabang lamesang gawa sa mahogany. Halos lahat sila ay pawisan, hindi makapaniwala na ang misteryosong chairwoman na 3 taong nagpapatakbo ng kumpanya sa pamamagitan ng mga lihim na email ay nasa harap na nila. Chairwoman Sarmiento. Panimula ng isang matandang direktor, ang boses ay nanginginig. We were not informed of your personal arrival. Please maupo po kayo." Naupo si Amara sa dulo ng lamesa, ang upuan ng kapangyarihan. Inilapag niya ang kanyang lumang pitaka sa ibabaw ng lamesa, isang bagay na mukhang basura sa gitna ng mga mamahaling gadget at papeles. 3 taon simula ni Amara. Ang kanyang boses ay mahinhin ngunit may talim ng isang labaha. 3 taon akong nanahimik dahil naniwala ako na ang pamilya ay mas mahalaga kaysa sa pera. Pero nagkamali ako. May mga tao na ang tingin sa kabaitan ay kahinaan. May mga tao na kapag binigyan mo ng lahat ang kukunin pa ay ang iyong dangal. Huminga ng malalim si Amara at sa kanyang isipan ay naglaro ang mukha ni Renzo nang isampal nito ang annulment papers. "Darius, ipakita mo ang report sa Villanueva Group." Isang malaking screen ang bumukas. Lumitaw doon ang mga graph na kulay pula lahat ay pabagsak. "The Villanueva Group has been surviving through our subcontracts and hidden subsidies for 36 months, paliwanag ni Darius. Without our support, they are practically bankrupt in 48 hours. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amara. 48 hours masyadong matagal. Gusto kong maramdaman nila ang lamig ng ulan na naramdaman ko kagabi. Tumingin siya ng diretso sa mga direktor. First order ay cancel ang lahat ng purchase orders natin sa kanilang kumpanya. Ngayon din, second, bawiin ang lahat ng equipment na nakalis sa kanila. At ang pinaka-importante, tawagan niyo ang lahat ng bangko. Sabihin niyo ang Sarmiento Global ay hindi na garantor ng kanilang mga utang. Pero Chairwoman, pag-aalala ng isa sa mga direktor, daan-daang pamilya ang maaapektuhan kung guguho ang Villanueva Group ng ganoon kabilis. Huwag kayong mag-alala sa mga manggagawa. Sagot ni Amara, ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Sarmiento Global will absorb all the honest employees. Ang tanging mawawalan ay ang mga taong nasa tuktok, ang mga taong akala ay hari sila dahil sa perang hindi naman kanila. Pagkatapos ng meeting, naiwan sina Amara at Darius sa loob ng opisina. Lumapit si Darius at nag-abot ng isang baso ng mainit na tsaa. "Are you okay, Amara? Pwede naman nating gawin ito ng dahan-dahan." Umiling si Amara. "Darius, alam mo ba kung anong mas masakit sa sampal? Yung makita mo ang asawa mo na ibinibigay ang alaala ng nanay mo sa ibang babae. Yung pagsilbihan mo sila ng buong puso, pero ituring kang aso." Tumayo siya at lumapit sa malawak na bintana kung saan tanaw ang buong lungsod ng Manila. Sa malayo, nakikita niya ang maliit na tuldok ng mansyon ng mga Villanueva. "Gusto kong mapanood ang unti-unti nilang pagguho, Darius. Gusto kong makita ang sandali na hihingi sila ng tawad, hindi dahil nagsisisi sila kundi dahil wala na silang makain." Biglang tumunog ang telepono ni Amara. Isang unregistered number. Sinagot niya ito ng walang imik. "Amara, nasaan ka bang, babae ka?"
Ang boses ni Renzo ay umalingaw-ngaw mula sa kabilang linya puno ng galit at panic. Bakit tumawag ang bangko? Bakit ayaw tanggapin ang mga card namin? Anong ginawa mo ha? Magnanakaw ka ba? May kinuha ka ba bago ka umalis? Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Amara. Magnanakaw Renzo, tignan mo ang paligid mo. Tignan mo ang kumpanya mo. Tignan mo ang singsing sa daliri ni Celestine. Ano bang sinasabi mo, umuwi ka rito, ayusin mo itong gulo sa bangko, kundi ipapakulong kita, sigaw ni Renzo. Renzo't mahinahong sabi ni Amara habang pinagmamasdan ang kanyang refleksyon sa salamin ng opisina. Ang gulo na nararamdaman mo ngayon. Simula pa lang yan. Ang bawat sentimong nawawala sa inyo ay kapalit ng bawat patak ng luha ko. Good luck, Renzo. Sabi mo nga basura ako, di ba? Ngayon tignan natin kung paano mabubuhay ang mga hari sa gitna ng basurahan. Ipinatong ni Amara ang telepono sa lamesa nang hindi hinihintay ang sagot ni Renzo. Tumingin siya kay Darius. Darius, ihanda ang imbitasyon para sa charity gala sa susunod na linggo. Gusto kong nandoon ang mga Villanueva. Gusto ko silang makita sa gitna ng mga taong kinamumuhian nila habang suot ang kanilang mga peking ngiti at hiram na dangal. Ngunit sa kabila ng kanyang matigas na pananalita, dahan-dahang hinawakan ni Amara ang kanyang kaliwang daliri kung nasaan dati ang kanyang singsing. Naroon pa rin ang marka, isang maputlang linya sa kanyang balat. Isang marka ng sakit na hindi kayang burahin ng anumang kayamanan. Sapat na nga ba ang paghihiganti para gamutin ang isang pusong durog na durog? O baka naman ang apoy na sinimulan niya ay siya ring susunog sa huling bakas ng kanyang pagkatao. Hindi po pwedeng gamitin ang card na ito, madam. Decline po ang transaction. Ang boses ng waiter ay mahina, ngunit sa pandinig ni Doña Pilar, tila ito ay isang pagsabog ng kanyon sa gitna ng matahimik at mamahaling restaurant. Ang kanyang mga kaibigang socialite na kanina lang ay nakikinig sa kanyang pagyayabang tungkol sa bagong mansyon na balak nilang bilhin, ay biglang nagkatahimikan. Ang mga kubyertos na ginto ay tila naging mabigat sa kanilang mga kamay, habang ang lahat ng mata ay nakapako sa itim na card na hawak ng waiter. Anong decline? Imposible. Pulyaw ni Doña Pilar habang pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga daliri. Baka sira ang machine nyo. Do you know who I am? I am the matriarch of the Villanueva family. Subukan mo ulit. Muling sinubukan ng waiter, ngunit ang resulta ay ganoon pa rin. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa lamesa. Ang bawat sulyap ng kanyang mga kaibigan na dati ay puno ng pagsamba ngayon ay may halong pangungutya at mapait na kuryosidad. I'm so sorry, Madam Pilar. Baka naman nakalimutan lang pondohan ni Renzo ang account bulong ng isa niyang kaibigan. Ngunit ang tono nito ay halatang may halong kagalakan sa nakikitang kahihiyan ng matanda. Sa kabilang bahagi ng lungsod sa loob ng opisina ng Villanueva Group, ang hangin ay tila nauubos. Hindi magkamayaw si Renzo sa pagsagot sa mga tawag. Ang bawat ring ng telepono ay tila isang dagok sa kanyang dibdib. What do you mean canceled ang contract? We have a signed agreement with Sarmiento Global. Sigaw ni Renzo sa kanyang secretary. Sir, tumawag po ang legal team nila. Wala na daw po tayong credit line. Lahat ng equipment na ipinahiram nila kukunin na po bukas ng umaga. At ang utang natin sa bangko, tinanggal na po ang Sarmiento bilang garantor. Bumagsak si Renzo sa kanyang swivel chair. Ang kanyang mamahaling kurbata ay tila isang bitag na sumasakal sa kanya. Sa kanyang isipan, nag-flashback ang mukha ni Amara, ang tahimik at masunuring asawa na palaging naghihintay sa kanya na may dalang mainit na kape. Sa tuwing uuwi siyang pagod, naalala niya kung paano niya ito minaliit, kung paano niya ito tinawag na walang silbi. Hindi ito pwedeng mangyari, bulong ni Renzo. Amara, may kinalaman ka ba rito? Habang ang mundo ng mga Villanueva ay unti-unting gumuho, ang opisina ni Amara sa Sarmiento Global ay puno ng kapayapaan. Ang bango ng mga sariwang bulaklak ay humahalo sa amoy ng bagong timplang tsaa. Sa ibabaw ng kanyang lamesa ay may isang bouquet ng puting liryo, isang simbolo ng kadalisayan at bagong simula. Isang maliit na card ang nakasingit sa mga bulaklak. Isang titik lamang ang nakasulat doon, D. Pumasok si Darius sa silid, bitbit ang isang folder. Huminto siya nang makitang hinahaplos ni Amara ang mga talulot ng bulaklak. Ang kanyang mga mata na dati ay palaging seryoso ay lumambot nang makita ang maliit na ngiti sa mga labi ni Amara. Nagustuhan mo ba ang mga liryo? Tanong ni Darius. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng malamig na aircon ng opisina. Salamat, Darius.
Hindi ko na matandaan kung kailan ang huling beses na may nagbigay sa akin ng bulaklak na hindi galing sa sarili kong pera, sagot ni Amara habang ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumidikit sa malambot na talulot. Isang maliit na kilos, isang simpleng bulaklak. Ngunit nagparamdam sa kanya na siya ay isang babaeng karapat-dapat alagaan at hindi lamang isang kasangkapan para sa kapakanan ng iba. Sa loob ng 3 taon, ang kanyang puso ay naging parang tuyong lupa. At ang atensyon ni Darius ay tila dahan-dahang ulan na bumubuhay sa kanyang pagkatao. Karapat-dapat ka sa higit pa sa mga bulaklak, Amara, sabi ni Darius. Habang dahan-dahang inilalapag ang kanyang kamay sa ibabaw ng lamesa, malapit sa kamay ni Amara, pero hindi humahawak isang distansyang puno ng respeto at lihim na kuryente. Ang kumpanya ng mga Villanueva ay nagsisimula na ring maramdaman ng bigat. Si Doña Pilar ay napahiya sa harap ng kanyang mga kaibigan kanina sa restaurant. Huminga ng malalim si Amara. Walang saya sa kanyang mukha nang marinig ang balita, kundi isang pagtanggap na ang katarungan ay dahan-dahan nang dumarating. Ito ang pinili nila, Darius. Ibinigay ko sa kanila ang lahat, pati ang kaluluwa ko. Pero mas pinili nilang itapon ang lahat para sa isang sandali ng kapangyarihan. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Ang sekretary ni Amara ay hingal na hingal. Chairwoman, nandito po si Mr. Renzo Villanueva sa lobby. Nagwawala po siya. Gusto niya daw kayong makita. Sinasabi niyang magnanakaw daw kayo at kinuha niyo ang lahat sa kanila. Nagkatinginan sina Amara at Darius. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Darius, habang si Amara naman ay nanatiling kalmado. Papasukin mo siya, utos ni Amara. Gusto kong makita niya kung anong hitsura ng basura na itinapon niya kapag ito ay nakaupo na sa trono. Sigurado ka ba, Amara? Ang tanong ni Darius, ang kanyang boses ay puno ng pagprotekta. I can handle him for you. Hindi, Darius. Kailangan ko itong gawin. Kailangan niyang malaman na ang babaeng binaliwala niya ay ang siya ring babaeng may hawak ng kanyang tadhana. Habang umaakyat ang elevator, dala ang nag-aapoy sa galit na si Renzo, tinitigan ni Amara ang huling puting liryo. Kinuha niya ang isang talulot at dahan-dahang pinisil ito. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang mabigat na hakbang ng tadhana. Ang nakaraan at ang kasalukuyan ay magtatagpo sa silid na ito, ngunit ang tanong ay, handa na ba si Renzo na harapin ang katotohanan? O pipiliin pa rin niyang maging bulag sa gitna ng liwanag? Ang cliffhanger ay hindi ang kanyang pagdating, kundi ang lihim na hawak ni Darius tungkol sa isang nakaraan ni Renzo na maaaring magpabagsak sa kanya, hindi lang sa pera kundi sa harap ng batas. Hayaan niyo siyang mag-ingay sa labas, huwag ninyong bubuksan ang pinto ng aking opisina. Ang tinig ni Amara ay kasing lamig ng hangin na nagmumula sa aircon ng silid. Nakatayo siya sa likod ng malawak na salamin, pinagmamasdan ang nagtataasang mga gusali ng Makati. Sa labas ng kanyang opisina, dinig na dinig ang boses ni Renzo na nagpupumilit pumasok, puno ng galit at pambabastos. Nasaan ang magnanakaw na yan? Alam kong nandito si Amara. Pinalayas ko lang kagabi, ngayon nagtatago na sa kumpanyang ito para sirain ang negosyo ko. Sigaw ni Renzo sa mga gwardya. Ang kanyang boses na dati ay pinakikinggan ni Amara, na parang musika ngayon, ay parang kalawang na sumisira sa kanyang pandinig. Nagkatinginan sina Darius at Amara. Isang hakbang lamang ang layo ni Darius, ngunit ang kanyang presensya ay tila isang matibay na pader na nagbibigay ng kalasag kay Amara. Hindi mo ba siya haharapin, Amara? Isang salita mo lang ipapakaladkad ko siya sa mga gwardya hanggang sa labas ng kalsada, mahinang alok ni Darius. Umiling si Amara. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa malayo. Ang pinakamalaking parusa sa isang taong mapagmataas ay ang ipagkait sa kanya ang atensyong hinahanap niya. Akala niya ay nandito ako bilang isang hamak na empleyado. Hayaan mong kainin siya ng kanyang sariling kayabangan. Dadaan tayo sa private elevator. Gusto kong pumunta sa tahimik na lugar. Sa kabilang dako ng pintuan, patuloy ang pagwawala ni Renzo. Pilit niyang iwinawaksi ang mga kamay ng dalawang naglalakihang gwardya na nakahawak sa kanyang mga braso. Hindi niyo ba ako kilala? Ako si Renzo Villanueva, kliyente niyo kami. Gusto kong kausapin ang chairwoman ninyo ngayon din at ilabas niyo ang asawa kong nagtatago rito. Isang matandang executive na naglalakad sa pasilyo ang huminto at tumingin kay Renzo ng may halong awa at pandidiri. Mr. Villanueva, wala kaming empleyadong nagngangalang Amara rito. At ang aming chairwoman ay hindi tumatanggap ng mga taong walang appointment at walang modo. Escort him out, now.
Ang marahas na pagkaladkad ng mga gwardya kay Renzo patungo sa elevator ay tila isang baligtad na salamin ng nangyari kagabi. Kagabi siya ang nagpalayas kay Amara sa gitna ng ulan. Ngayon siya ang itinatapon palabas na parang basurang walang halaga sa mismong lugar kung saan siya nagmamakaawa ng tulong. Malayo sa kaguluhang iyon, ang itim na sasakyan ni na Amara at Darius ay dahan-dahang pumarada sa isang tahimik at eksklusibong sementeryo. Ang hangin ay sariwa, may dalang amoy ng basang damo mula sa ulan ng nakaraang gabi. Naglakad si Amara patungo sa isang pamilyar na puntod. Ang lapida ay may nakaukit na pangalan ng kanyang ama. Lumuhod si Amara at dahan-dahang hinaplos ang malamig na marmol. Ang mga luhang buong araw niyang pinipigilan ay tuluyan ng umagos. Hindi ito luha ng kahinaan kundi luha ng isang anak na humihingi ng tawad. Patawad, Papa, Mike. Bam. Bulong ni Amara, ang kanyang boses ay pumipiyok sa bigat ng emosyon. Ipinangako ko sa iyo na aalagaan ko ang pamilyang tumulong sa atin noon. Ibinigay ko ang lahat. Nagpakumbaba ako, nagtiis ako, kinalimutan ko ang sarili ko. Pero Papa, ginawa nila akong hayop. Ninakaw nila ang dangal ko. Ninakaw nila ang huling alaala ni Mama. Hindi ko na kaya. Pinutol ko na ang ugnayan natin sa kanila. Sa likuran niya, nakatayo lamang si Darius, tahimik na nakikinig. Hindi siya nang himasok, hindi siya nagsalita upang diktahan ang nararamdaman ni Amara. Sa halip ng mapansin niyang nanginginig ang mga balikat ni Amara sa lamig ng hangin, hinubad niya ang kanyang makapal na suit jacket. Dahan-dahang inilapat ni Darius ang jacket sa mga balikat ni Amara. Ang init ng tela na may halong pamilyar na amoy ng mamahaling pabango at kape ay nagbigay ng kakaibang ginhawa. Ito ang kaibahan ni Darius kay Renzo. Si Renzo ay palaging kumukuha ng oras ng lakas ng pasensya. Ngunit si Darius palaging nagbibigay, palaging nagpoprotekta ng walang hinihinging kapalit. Ang pagpaparaya ay may hangganan, Amara. Malambing. Nasabi ni Darius habang nanatiling nakatayo sa kanyang tabi. Hindi kasalanan ang piliin ng sarili kapag inubos na ng iba ang pagkatao mo. Nakikita ng tatay mo ang lahat. At alam kong mas ipinagmamalaki niya ang babaeng nakatayo ngayon kaysa sa babaeng nagpapaalipin sa maling pamilya. Tumingala si Amara kay Darius. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, naramdaman niya ang tunay na kaligtasan. Walang mali siya, walang paghuhusga. Ang simpleng pagyakap ng jacket sa kanyang balikat ay sapat na upang maramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Ngunit ang tahimik at sagradong sandaling iyon ay nasaksihan ng isang pares ng mga matang nag-aapoy sa matinding galit. Mula sa kalsada sa labas ng sementeryo, nakaparada ang sasakyan ni Renzo. Galing siya sa gusali ng Sarmiento Global, naguguluhan na pahiya at hindi malaman kung saan maghahanap ng solusyon. Napadaan siya roon nang makita niya ang isang pamilyar na bulto ng babae. Hinawakan ni Renzo ang manibela hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Nakita niya kung paano inilagay ng isang matangkad at mukhang mayamang lalaki ang jacket nito sa balikat ni Amara. Nakita niya ang paraan ng pagtingin ng lalaki sa kanyang asawa, isang tingin na puno ng paghanga na matagal na niyang ipinagkait kay Amara. Ang utak ni Renzo na laso ng sariling kayabangan at kawalang hiyaan ay gumawa ng isang baluktot na konklusyon. Kaya pala nanggigigil na bulong ni Renzo sa loob ng sasakyan. Kaya pala ang lakas ng loob mong umalis kagabi. Kaya pala nagawa mong nakawin ang pera ng kumpanya ko dahil may nahanap ka ng mayamang kabit na magpopondo sa iyo. Basura ka talaga, Amara. Tignan natin kung hanggang saan ang mararating ng paglalandi mong yan kapag kinasuhan kita ng pagnanakaw at pangangalunya. Sa halip na makonsensya sa kanyang sariling pagtataksil kay Celestine, ang nakita ni Renzo ay isang banta sa kanyang pagkalalaki. Hindi niya matanggap na ang babaeng itinuring niyang walang kwenta ay nakatagpo ng isang lalaking malayo ang narating kaysa sa kanya. Umatras ang sasakyan ni Renzo at mabilis na humarurot palayo. Sa kanyang isip nagsisimula na ang isang maruming plano upang bawiin ang ninakaw sa kanya. Hindi batid na ang mismong paghukay niya ng patibong para kay Amara ay ang paghuhukay rin niya ng sariling libingan. Hindi ninyo pwedeng gawin ito. Amin ang bahay na ito. Amin ang lahat ng narito. Ang tili ni Doña Pilar ay umalingaw-ngaw sa malawak na pasilyo ng mansyon ng mga Villanueva. Ngunit ang mga lalaking naka-uniforme na may dalang mga dokumento ay hindi man lamang natinag. Sila ay mga sheriff at sa likod nila ay ang mga tauhan ng bangko
na dahan-dahang naglalagay ng mga pulang sticker sa bawat kagamitan mula sa malaking kristal na chandelier hanggang sa mga antigong upuan na gawa sa Nara. Isang matunog na pagkabasag ng plorera ang narinig ng madaling maitulak ni Kiara, ang isa sa mga tauhan, ngunit ang tanging tugon ng mga ito ay ang dahan-dahang pagtatala ng pinsala sa kanilang hawak na clipboard. Ang lahat ng karangyaan na ipinagyayabang ni Doña Pilar ay tila mga anino na unti-unting nilalamon ng paparating na gabi. Doon sa sulok nakatayo si Renzo. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang polo ay may mantsa ng kape, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at takot. Hawak niya ang isang sulat mula sa korte, isang notice of eviction. Matumahimik ka na muna. Bulyaw ni Renzo, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Hindi mo ba naiintindihan? Ang lahat ng accounts natin naka-freeze. Ang kumpanya wala ng pondo. At ang lahat ng ito ay dahil sa babaeng yan. Dahil kay Amara, sigaw ni Doña Pilar, habang pilit na inaayos ang kanyang gusot na alahas. Nasaan ang utang na loob ng babaeng yan? Inampun natin siya. Pinatira natin siya rito sa kabila ng pagiging pulubi niya. At ito ang isasagot niya sa atin. Ang nakawan tayo at sirain ang pangalan natin para lang sa bago niyang lalaki. Mom, I saw her. Sabi ni Renzo habang ang kanyang panga ay nagngangalit. Nandoon siya sa sementeryo kasama ang isang lalaking naka-luxury car. Doon na pupunta ang pera natin. Maginagastos niya ang pera ng kumpanya para sustentuhan ang marangyang buhay niya kasama ang kabit niya. Ang gaslighting ni Doña Pilar ay tila isang apoy na lalong nagpaalab sa galit ni Renzo. Totoo ang sinasabi mo, anak. Isang taksil ang babaeng yan. Ginamit niya ang kabaitan mo para pasukin ang loob ng kumpanya at doon maghasik ng lagim. Pero hindi tayo papayag, Renzo. Kailangan mong bawiin ang atin. May utang na loob siya sa atin. At kailangan nating singilin yun hanggang sa huling sentimo. Sa kabilang panig ng lungsod sa loob ng isang pribadong silid sa Sarmiento Global, pinapanood ni Amara ang bawat galaw sa loob ng mansyon sa pamamagitan ng mga security camera na dati niyang ipinalagay para sa proteksyon ng pamilya. Nakita niya ang bawat luha ni Doña Pilar, ang bawat pagwawala ni Kiara, at ang nag-aapoy na puot sa mukha ni Renzo. Hindi sila nagbabago, bulong ni Amara. Kahit wala na silang tinatayuan, ang tingin pa rin nila ay sila ang biktima. Ang tingin pa rin nila ako ang may utang sa kanila. Darius walked toward her, holding a tablet, showing the latest financial figures. Amara, the legal team of Villanueva Group is filing a case of estafa against you. They are claiming that you manipulated the funds before you left. Renzo is desperate. He thinks he can still win this by playing the victim. Isang mahinang tawa ang kumawala kay Amara. Estafa, sige, hayaan mo silang magdemanda. Hayaan mong buksan ng korte ang lahat ng records ng kumpanya nila. Doon nila malalaman na sa loob ng 3 taon, wala silang kinita. Ang lahat ng perang winawaldas nila ay galing sa sarili kong bulsa na ipinapasok ko bilang operational profit. Para lang hindi mapahiya si Renzo. Amara, may appointment si Renzo sa chairman ng Sarmiento Global Tower bukas ng umaga. Sabi ni Darius, ang kanyang tinig ay puno ng babala. Hindi niya alam na ikaw ang kakausapin niya. He thinks he's meeting an old business tycoon who will save his company out of pity. Tumayo si Amara, ang kanyang tindig ay tuwid at puno ng awtoridad. Pabayaan mo siyang pumunta, Darius. Hayaan nating maniwala siya sa kanyang sariling kasinungalingan hanggang sa huling sandali. Gusto kong makita kung paano niya gagamitin ang kanyang charm para makuha ang gusto niya bago ko tuluyang basagin ang kanyang mundo. Kinabukasan pumasok si Renzo sa lobby ng Sarmiento Global. Suot niya ang kanyang pinakamahal na suit, ang suit na binili ni Amara para sa kanya noong nakaraang kaarawan niya. Nag-ayos siya ng buhok sa harap ng salamin ng elevator, pilit na ibinabalik ang anyo ng isang matagumpay na negosyante. Good morning, I have an appointment with the chairman, and sabi ni Renzo sa secretary na nasa 50 floor. Ang kanyang boses ay puno ng hiram na kumpiyansa. Tell him it's Renzo Villanueva. We had a long-standing partnership with this firm. The chairman is waiting for you, Mr. Villanueva. Please enter the boardroom, sagot ng secretary ng may mahiwagang ngiti. Pagpasok ni Renzo sa boardroom, ang silid ay madilim, tanging ang liwanag mula sa malaking bintana ang nagsisilbing ilaw. Isang malaking upuan ang nakatalikod sa kanya. Sir, thank you for seeing me, Patha. Panimula ni Renzo habang naglalakad palapit sa lamesa. Alam kong may kaunting misunderstanding ang kumpanya namin at ang inyong firm nitong mga nakaraang araw.
Pero narito ako para ayusin ito. Ang asawa ko. Ang ex-wife ko pala si Amara, siya ang may kasalanan ng lahat. Ginamit niya ang pangalan ng Villanueva para manipulahin ang inyong mga kontrata. Pero huwag kayong mag-alala, kinasuhan na namin siya. I'm here to rebuild our bridge. Nanatiling tahimik ang taong nasa upuan. Ramdam ni Renzo ang kakaibang kaba na gumagapang sa kanyang batok. Bakit parang pamilyar ang bango ng silid? Bakit parang tumitigil ang kanyang paghinga sa bawat segundong lumilipas? Sir, are you listening? Tanong ni Renzo, ang kanyang boses ay nagsisimulang manginig. I am offering a 20% stake in my company if you reinstate our credit lines today. We are family-oriented people, sir. We value loyalty and utang na loob. Dahan-dahang umikot ang upuan. Ang liwanag mula sa bintana ay tumama sa mukha ng taong nakaupo doon. Ang mga mata ni Renzo ay halos lumuwa sa kanyang mukha. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at muntik na siyang mapaupo sa sahig. Doon sa gitna ng kapangyarihan, nakaupo si Amara. Wala na ang kupasing damit, wala na ang maamong mukha ng isang sunod-sunurang asawa. Ang kaharap niya ay isang babaeng suot, ang isang itim na silk suit, ang buhok ay maayos na nakapusod, at ang mga labi ay may bakas ng isang mapanganib na ngiti. Renzo, sabi ni Amara, ang kanyang boses ay kasing talim ng isang punyal. Nabanggit mo ang tungkol sa utang na loob. Gusto kong malaman. Sa tingin mo ba sapat na ang 20% ng isang kumpaniyang wala nang laman para bayaran ang 3 taon ng buhay ko na ninakaw mo? Amara, anong ginagawa mo rito? Bakit ka nakaupo dyan? Nasaan ang chairman? Sigaw ni Renzo, pilit na itinatago ang kanyang matinding takot sa pamamagitan ng galit. Ako ang chairman, Renzo. Ako ang nagpatayo ng kumpanyang ito bago pa man tayo ikasal. At ako rin ang taong lihim na nagpapakain sa pamilya mo sa loob ng 3 taon dahil akala ko balang araw matututunan mo rin akong mahalin, sagot ni Amara habang dahan-dahang tumatayo at lumalapit sa kanya. Kinuha ni Amara ang isang folder at itinapon ito sa tapat ni Renzo. Diyan nakasulat ang lahat. Ang bawat kontratang nakuha mo, ang bawat utang na nabayaran mo, lahat yan galing sa akin. Hindi dahil sa galing mo kundi dahil sa awa ko. Napahawak si Renzo sa gilid ng lamesa. Ang bawat salita ni Amara ay parang isang sampal na gumigising sa kanya mula sa isang mahabang panaginip. Ang kanyang ego, ang kanyang dangal bilang lalaki ay tuluyan ng nadurog sa harap ng babaeng palagi niyang minamaliit. So, pinaglalaruan mo lang ako, bulong ni Renzo, habang ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mamula sa galit. Pinanood mo kaming maghirap. Pinanood mo kaming mawalan ng lahat habang nakaupo ka rito sa itaas. Hindi ko kayo pinanood maghirap, Renzo. Hinayaan ko lang kayong harapin ang realidad na kayo mismo ang gumawa, sagot ni Amara. At ang kaso na isinampa nyo sa akin. Pakiusap, ituloy nyo. Gusto kong makita ng buong mundo kung paano winaldas ng isang pamilyang mapagmataas ang perang hindi naman sa kanila. Biglang tumunog ang telepono ni Renzo sa loob ng kanyang bulsa. Ito ay mula sa kanyang ina. Nang sagutin niya ito, ang tinig ni Doña Pilar ay puno ng matinding takot at iyak. Renzo, bumalik ka rito. Ang mga pulis, dinala nila si Kiara. Sinasabi nilang may kinalaman daw siya sa malaking ilegal na transaksyon sa kumpanya ni Amara. Tulungan mo kami, Renzo. Tumingin si Renzo kay Amara na ngayon ay tahimik na bumalik sa kanyang upuan at kinuha ang isang panulat. This is just the beginning, Renzo's malamig na sabi ni Amara. Nabanggit mo kahapon na gusto mong kuhanin ang lahat sa akin, di ba? Ngayon sisiguraduhin kong kahit ang pangalan nyo ay hindi na ninyo gugustuhin gamitin pa. Ang bawat segundong katahimikan sa loob ng boardroom ay tila isang sumpa. Si Renzo ay nakatayo sa harap ng babaeng dati ay pag-aari niya, ngunit ngayon ay siya na ang may-ari ng kanyang tadhana. Ang kanyang hinaharap ay kasing dilim ng mga anino sa labas ng bintana. Anong ibig sabihin nito, Celestine? Bakit nakaimpake ang mga gamit mo? Ang tinig ni Renzo ay galing sa ilalim ng kanyang lalamunan basag at puno ng hindi maipaliwanag na takot. Kakauwi lang niya mula sa opisina ni Amara, isang paglalakbay na tuluyang sumira sa kanyang pagkatao. Ngunit ang nadatnan niya sa loob ng kanilang naghihingalong mansyon ay isa pang mas matinding dagok. Sa gitna ng sala kung saan nakakalat ang mga karton at sticker ng bangko, nakatayo si Celestine. Hawak nito ang 2 malalaking maleta na gawa sa mamahaling balat. Ang suot nitong alahas ang kwintas ni Amara ay kumikinang sa ilalim ng madilim na ilaw ng sala.
Wala na sa mukha nito ang tamis at lambing na dati ay ginagamit niya para paikutin si Renzo. Hindi ba halata, Renzo, aalis na ako? Ayokong madamay sa paglubog ng barko nyo, sagot ni Celestine. Ang kanyang boses ay malamig, walang bakas ng pag-ibig na ipinangako niya noong nakaraang gabi. Pero kailangan kita ngayon. Inaresto si Kiara ang mga accounts ko tuyo na si Amara. Si Amara ang may-ari ng Sarmiento Global, Celestine. Pinaglaruan niya lang tayo. Halos isigaw ni Renzo ang bawat salita, umaasang makakakuha siya ng simpatiya mula sa babaeng naging dahilan ng pagtataksil niya. Isang matalim at nakakainsultong tawa ang pinakawalan ni Celestine. Dahan-dahan siyang lumapit kay Renzo at tinitigan ito ng diretso sa mga mata. Alam ko, Renzo. Alam ko simula pa kanina. At sa tingin mo ba mananatili ako rito para magdusa kasama ang isang lalaking wala ng pera at wala ng silbi? I stayed because of the Villanueva name and the money. Ngayong basura na ang pangalan nyo, bakit pa ako magtatagal? Basura, bulong ni Renzo. Tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Ibinigay ko ang lahat sa'yo, iniwan ko si Amara dahil sa'yo. Pinanood ko siyang masaktan dahil ang sabi mo ako ang mahal mo. You were just a stepping stone, Renzo, bulyaw ni Celestine, habang marahas na itinutulak ang kanyang maleta patungo sa pinto. At tungkol kay Kiara, huwag mo akong sisisihin. Siya ang tanga. Siya ang pumirma sa mga peking dokumento na ibinigay ko sa kanya para mailabas ang pondo ng kumpanya niyo patungo sa account ko. Siya ang mabubulok sa kulungan, hindi ako. Ang bawat salita ni Celestine ay parang isang marahas na sampal na gumigising kay Renzo sa katotohanan. Ang babaeng inakala niyang anghel ay siya palang ahas na dahan-dahang pumatay sa kanyang pamilya mula sa loob. Biglang pumasok si Doña Pilar mula sa kusina, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay puno ng luhang humalo sa makapal niyang makeup. Celestine, ibalik mo ang mga alahas ko. Nakita kita sa camera, kinuha mo ang relo ng asawa ko. Bitawan mo ako, matandang hukluban. Isang malakas na pagtulak ang ginawa ni Celestine kay Doña Pilar Sanhi upang mapaupo ang matanda sa sahig na gawa sa marmol. Walang nagawa si Renzo kundi panoorin ang kanyang ina na itinataboy ng babaeng mas pinili niya kaysa sa isang tapat na asawa. Habang nagaganap ang kaguluhang ito, malayo sa mansion si Amara ay nakaupo sa loob ng kanyang itim na sasakyan na nakaparada sa tapat ng gusali. Hawak niya ang kanyang tablet, pinapanood ang live feed mula sa mga nakatagong kamera na hindi pa nadidiskubre ng mga Villanueva. Naramdaman ni Amara ang paghawak ni Darius sa kanyang balat, isang marahang pisil sa kanyang balikat na tila nagsasabing, andito lang ako. Nasasaktan ka pa ba kapag nakikita mo silang nag-aaway, Amara? Mahinahong tanong ni Darius. Huminga ng malalim si Amara. Pinanood niya ang sandali kung saan tuluyang lumabas si Celestine ng pinto, iniwan si Renzo na nakaluhod sa tabi ng kanyang ina na umiiyak. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay tila isang banal na espasyo kumpara sa kaguluhan sa screen. Hindi na sakit ang nararamdaman ko, Darius. Sagot ni Amara, ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan na matagal na niyang hinanap. Kundi paglaya, nakikita ko na ngayon ang tunay na kulay ng mga taong minahal ko. Ang sakit ay nagmula sa kasinungalingan, pero ang katotohanan ang nagpapagaling sa akin. Kinuha ni Darius ang isang maliit na panyo at dahan-dahang pinahid ang isang luhang hindi namalayan ni Amara na pumatak mula sa kanyang mata. Hindi ito luha ng panghihinayang kundi luha ng pasasalamat dahil sa wakas natapos na ang mahabang gabi ng kanyang pagtitiis. You are stronger than you think, Amara, bulong ni Darius. And from now on, no one will ever treat you like a second option again. Tumingin muli si Amara sa screen. Nakita niya si Renzo na sinusubukang tawagan siya. Ang pangalan niya ay paulit-ulit na lumilitaw sa screen ng kanyang sariling telepono na nakapatay. Darius, i-forward mo ang lahat ng ebidensya laban kay Celestine sa mga pulis, utos ni Amara. Hindi lang si Kiara ang dapat magdusa. Gusto kong makita ni Renzo na ang babaeng ipinalit niya sa akin ang siyang tuluyang hihila sa kanya sa impyerno. Habang umaandar ang sasakyan ni na Amara at Darius palayo sa anino ng mansyon, isang misteryosong tawag ang natanggap ni Darius. Pagkababa niya ng telepono, ang kanyang mukha ay naging seryoso. Amara, we have a problem, sabi ni Darius. Nakataka si Celestine bago pa makarating ang mga pulis sa airport. At may dala siyang isang folder na hindi dapat lumabas ang original na titulo ng Sarmiento Global na may pirma ng tatay mo.
Kung makuha niya ang pabor ng mga kaaway ng pamilya mo, maaari niyang bawiin ang kumpanya. Nanigas si Amara sa kanyang upuan. Akala niya ay tapos na ang laban ngunit tila ang ahas ay may isa pang huling kagat na nakatago. Ang gabi ay tila lalong dumidilim at ang kalsada sa harap nila ay puno ng mga hindi inaasahang liko. Ang tanong ngayon, sino ang tunay na may hawak ng alas sa larong ito ng pag-ibig at paghihiganti? Masarap ba ang kinakain mo, Renzo? Kasing sarap ba yan ng luto ng asawang itinapon mo? Ang tanong ni Doña Pilar ay hindi naghahanap ng sagot, kundi isa lamang itong pagtangis na humahalo sa amoy ng malansang sardinas sa loob ng madilim na kusina. Wala nang kuryente sa loob ng mansyon. Ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang isang maliit na kandila na dahan-dahang nauubos. Ang natutunaw na talo nito ay tila mga luhang pumapatak sa ibabaw ng lamesang gawa sa marmol na ngayoy puno na ng alikabok. Hawak ni Renzo ang isang plastik na kutsara. Tinitigan niya ang pulang sarsa ng delata at sa bawat subo niya nararamdaman niya ang gasgas sa kanyang lalamunan. Ito ang kanyang huling hapunan sa bahay na minsan ay naging simbolo ng kanyang kapangyarihan. Biglang pumasok sa kanyang alaala ang amoy ng bagong lutong sinigang na hipon ni Amara. Naalala niya kung paano ito naghahanda ng mesa nang may kasamang sariwang bulaklak at mainit na kanin. Noong mga panahong iyon, palagi niyang nirereklamo ang bawat maliit na pagkukulang, ang sobrang asim ng sabaw, ang kulang na alat, o ang pagiging masyadong simple ng pagkain. Ngayon sa gitna ng katahimikan at gutom, handa niyang ibigay ang lahat para lamang malasahan muli ang kahit isang patak ng sabaw na niluto ng mga kamay ni Amara. Tumigil ka na mahinang sabi ni Renzo. Ang kanyang boses ay tuyot tila isang lupang hindi nadilig ng matagal na panahon. Wala na tayong magagawa. Bukas na ang huling araw natin dito. Ang lahat ng gamit natin kukunin na ng mga sheriff sa umaga. Hindi ako papayag. Isang marahas na paghampas sa lamesa ang ginawa ni Doña Pilar Sanhi. Upang mabuwal ang kandila at muntik nang magliyab ang mga lumang dyaryo. Ibinenta ko na ang huling pares ng aking hikaw kanina sa sanglaan. Pero ang sabi ng lalaki, peke raw ang mga bato. Peke, Renzo. Ninakawan tayo ni Celestine. Pinalitan niya ang mga tunay na alahas ko ng mga plastik. Napahawak si Renzo sa kanyang sentido. Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila isang martilyo na pumupukpok sa kanyang sirang ego. Ang sakit ay hindi lamang nanggagaling sa gutom, kundi sa katotohanang sila ang naging arkitekto ng sarili nilang impyerno. Mas pinili nilang maniwala sa kinangning plastik kaysa sa tibay ng tunay na ginto na nasa tabi lang nila noon. Si Kiara, kamusta ang kapatid mo sa kulungan? Tanong ni Doña Pilar. Ang kanyang boses ay naging isang mahinang hikbi. Umiiyak siya, ma. Sinasabi niyang hindi niya raw kaya ang lamig ng semento. Pero wala tayong pampiyansa. Ang kumpanyang Sarmiento, si Amara, hindi siya tumitigil. Bawat butas ng ating buhay hinahanapan niya ng paraan para maisampa ang kaso. Sagot ni Renzo habang dahan-dahang ibinibitaw ang plastik na kutsara. Nawala na siya ng ganang kumain. Ang bawat subo ay tila paalala ng kanyang pagkatalo. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila naging isang dambuhalang nilalang na sumasakal sa kanila. Ang tunog ng mga kuliglig sa labas ay naging nakakabaliw na musika. Ngunit sa gitna ng kadilimang iyon, isang malakas na pagkatok sa malaking pinto ng mansyon ang bumasag sa katahimikan. Nagkatinginan ang mag-ina. Sa bawat tibok ng puso ni Renzo, nararamdaman niya ang kaba. Sino ang bibisita sa kanila sa ganitong oras? Isang maniningil ng utang o baka naman ang mga pulis para kunin din siya. Dahan-dahang naglakad si Renzo patungo sa pintuan. Sa bawat hakbang niya sa madilim na pasilyo, nararamdaman niya ang lamig ng sahig na dati ay palaging pinapakintab ni Amara. Binuksan niya ang pinto at ang liwanag mula sa labas ay pansamantalang bumulag sa kanya. Isang lalaking naka-uniforme ng courier ang nakatayo roon. May hawak itong isang itim na sobre na may gintong tatak ng Sarmiento Global para kay Mr. Renzo Villanueva at Doña Pilar Villanueva. Sabi ng courier ng walang emosyon. Iniabot nito ang sobre at agad ding umalis ang tunog ng makina ng kanyang motor ay dahan-dahang nawala sa malayo. Nanginginig ang mga kamay ni Renzo habang binubuksan ang sobre. Sa loob ay may isang matigas na card mabango at elegante. Isang imbitasyon pulong. Bulong ni Renzo.
Ang Grand Gala of Sarmiento Global, isang gabi ng pagdiriwang para sa tagumpay ng kumpanya at ang paglulunsad ng bagong pundasyon. Pumunta si Doña Pilar sa tabi niya pilit na binabasa ang nakasulat sa ilalim ng liwanag ng buwan. Bakit tayo iniimbitahan ni Amara? Gusto ba niya tayong ipahiya sa harap ng lahat ng mga negosyante sa bansa? O baka naman gusto niya tayong kausapin. Isang maliit na kislap ng pag-asa ang lumitaw sa mga mata ni Renzo, isang desperadong pag-asa ng isang taong nalulunod. Baka ito na ang pagkakataon para humingi tayo ng tawad, ma. Baka kapag nakita niya tayong ganito maawa siya. Mahal ako ni Amara, alam ko yun. 3 taon siyang nagtiis, hindi pwedeng bigla na lang mawala yun. Tumingin si Renzo sa madilim na sala ng mansyon. Sa kanyang isip nakikita niya ang sarili na nakasuot ng maayos na suit, nakikipag-usap kay Amara sa gitna ng mga mamahaling ilaw ng gala. Naniniwala siya na ang kanyang charm ay sapat na para palambutin muli ang puso ng babaeng tinawag niyang basura. Ngunit hindi alam ni Renzo ang imbitasyong iyon ay hindi isang pintuan patungo sa kapatawaran. Ito ay ang huling hakbang sa isang detalyadong plano ni Amara upang tuluyang selyuhan ang kanilang kapalaran. Habang hinahawakan ni Renzo ang imbitasyon, isang maliit na piraso ng papel ang nahulog mula sa loob ng sobre. Isang sulat kamay na mensahe ang nakasulat doon sa wikang Tagalog. Ang bawat titik ay tila isang malamig na bulong mula sa libingan. Ang bawat hiram na sandali ay may katumbas na kabayaran. See you at the gala, Renzo. Ihanda mo ang iyong huling sayaw. Naramdaman ni Renzo ang pagtayo ng kanyang mga balahibo. Ang imbitasyon ay tila naging mainit sa kanyang kamay, isang apoy na nagbabantang tupukin ang huling pag-asa na kanyang pinanghahawakan. Ano ang nakahanda para sa kanila sa gabing iyon? At sino ang lalaking nakatayo sa tabi ni Amara na handang tumapos sa laban na hindi kailanman ninais ni Renzo na simulan? Kuya, ilabas mo ako rito. Hindi ko kaya ang amoy ng lugar na ito. May mga ipis, kuya, at ang mga kasama ko rito tinatawanan nila ang suot kong damit. Ang tili ni Kiara ay naging isang mahinang hagulgol habang nakakapit ang kanyang mga kamay sa malamig at kinakalawang na rehas ng selda. Ang kanyang mamahaling seda na damit na madalas niyang ipagmalaki sa kanyang mga social media posts, ngayon ay lukot-lukot na at may mantsa ng alikabok at pawis. Ang kanyang maayos na ayos ng buhok ay nagmura na tila isang pugad ng ibon na winasak ng bagyo. Nakatayo si Renzo sa labas ng rehas, ang kanyang mga kamay ay nakapasok sa bulsa ng kanyang kupasing pantalon. Wala siyang magawa. Ang bawat patak ng luha ng kanyang kapatid ay tila isang butil ng asin na ibinubudbud sa kanyang sariling sugat. Kiara, sinusubukan ko, pero ayaw tanggapin ang piyansa, mahinang sabi ni Renzo. Ang kasong isinampa ni Amara, hindi lang ito simpleng estafa, cyber fraud at qualified theft ang nakasulat sa dokumento. At ang lahat ng ebidensya itinuro ka ni Celestine. Si Celestine. Nanlaki ang mga mata ni Kiara, ang kanyang maskara ay humalo na sa kanyang mga luha na nagmukhang madilim na guhit sa kanyang mukha. Pero siya ang nagsabi sa akin na pirmahan ang mga papeles na yon, sabi niya para yun sa bagong investment natin. Sabi niya, hindi malalaman ni Amara dahil tanga ang babaeng yun. Tayong dalawa ang tanga, Kiara, sagot ni Renzo, habang dahan-dahang isinasandal ang kanyang noo sa malamig na rehas. Hinayaan nating paikutin tayo ng isang ahas, dahil lang sa panandaliang kinang ng pera. Isang tunog ng mga sapatos na may mataas na takong ang umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo ng presinto. Ang bawat hakbang ay tila isang mabigat na ritmo ng tadhana. Ang mga pulis na kanina ay abala sa kanilang mga papeles, ay biglang tumayo at nagbigay-pugay. Pumasok si Amara. Nakasuot siya ng isang asul na business suit, ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad na tila hindi kailanman nakatikim ng hirap. Sa likod niya ay si Darius Bitbit, ang isang leather na folder. Nang makita ni Kiara si Amara, biglang nagbago ang kanyang anyo. Mula sa pagiging biktima, bumalik ang kanyang pagiging mapagmataas. Amara, ay withdraw mo ang kaso. Hayop ka, pinakain ka namin sa loob ng 3 taon. Ito ba ang ganti mo sa pamilya ko? Ipakukulong mo ako dahil lang sa pera. Huminto si Amara sa tapat ng selda. Tinitigan niya si Kiara ng walang galit, kundi may halong matinding awa, ang uri ng awa na ibinibigay sa isang nilalang na hindi alam kung gaano na siya kababa. Hindi kita ipinapulong dahil sa pera, Kiara. Mahinahong sabi ni Amara.
Ang kanyang boses ay kalmado ngunit bawat salita ay may bigat ng 1,000 kilo. Ipinakulong kita dahil sa bracelet ni Mama. Ipinakulong kita dahil sa bawat gabi na kinuha mo ang pagkain sa lamesa para lang may panggastos ka sa club habang ako ang nagluluto at naglilinis. Ipinakulong kita dahil kailangan mong matutunan na ang bawat shopping bag na dinala mo sa mansyon ay may katumbas na buhay na sinira mo. Pera lang yon, babayaran kita kapag nakalabas ako rito. Sigaw ni Kiara habang hinahampas ang rehas. Wala ka ng pambayad, Kiara. Singit ni Darius habang binubuksan ang folder. Lahat ng ari-arian mo pati ang mga mamahaling bag at sapatos na binili mo gamit ang ninakaw na pondo ay kinuha na ng gobyerno. At ang huling balita, si Celestine ay tuluyan ng nakalabas ng bansa, dala ang huling pera na natitira sa inyo. Napaupo si Kiara sa malamig na semento. Ang katotohanan ay tila isang dambuhalang alon na tuluyang lumunod sa kanya. Ang kanyang pangarap na buhay prinsesa ay natapos sa isang maruming selda kasama ang amoy ng ihi at kawalang pag-asa. Lumapit si Amara kay Renzo na hanggang ngayon ay hindi makatingin sa kanya ng diretso. Nangyari ng dahan-dahang ilabas ni Amara ang isang maliit na plastic na supot mula sa kanyang bag. Sa loob niyon ay ang bracelet ng kanyang ina, ang gintong alaala, na akala niya ay tuluyan nang nawala. Nakuha ko ito sa sanglaan kanina, Renzo, bulong ni Amara. Alam mo ba kung magkano ang kinuha ni Kiara para rito? 50,000 piso. 50,000 para sa huling hininga ng nanay ko. Amara, part. Patawad, sambit ni Renzo, ang kanyang boses ay tila isang pakiusap mula sa hukay. Hindi sapat ang patawad para ibalik ang oras, Renzo, sagot ni Amara habang mahigpit na hinahawakan ang bracelet sa loob ng kanyang palad. See you at the gala. Huwag mong kakalimutang isuot ang iyong pinakamagandang mukha dahil bukas ang huling araw na maririnig ng mundo ang pangalang Villanueva na may kasamang respeto. Tinalikuran na sila ni Amara at Darius. Habang naglalakad sila palabas ng presinto, ang tunog ng pag-iyak ni Kiara ay dahan-dahang humina na palitan ng tunog ng mabibigat na sapatos ng mga gwardya. Darius, ang tawag ni Amara habang papasok sa sasakyan. Sigurado ka bang nakuha ni Celestine ang orihinal na titulo ng Sarmiento Global? Yun ang sabi ng intel natin, Amara. Sagot ni Darius, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Kung makikipag-alyansa siya sa karibal nating kumpanya, maaari nating mawala ang control sa board bago pa matapos ang gala. Kung ganoon, Katan, sabi ni Amara habang nakatingin sa kanyang bracelet na ngayoy kumikinang sa ilalim ng ilaw ng sasakyan. Hayaan nating isipin niyang nanalo siya. Ang ahas ay pinakamadaling hulihin kapag nakalabas na ang kanyang buong katawan mula sa lungga. Ngunit sa kabila ng kanyang tapang, naramdaman ni Amara ang panginginig ng kanyang mga kamay. May isang sikreto si Celestine na hindi pa niya alam. Isang sikretong maaaring magpabago sa tingin ni Amara kay Darius. Sino nga ba ang tunay na kakampi? At sino ang naghihintay lamang ng tamang sandali para itanim ang huling saksak sa likod? Akala mo ba kapag nakasuot ka na ng mamahaling alahas at nakaupo sa mataas na opisina, mabubura na ang katotohanang minahal mo ako? Amara, kilala kita. Kahit anong pagtatigas ng loob ang gawin mo, ikaw pa rin ang babaeng nagmakaawa sa akin na huwag kitang iwan. Ang boses ni Renzo ay puno ng maling kumpiyansa habang hinarang niya si Amara sa lobby ng Sarmiento Global. Ang kanyang mga mata ay nanunuri, tila naghahanap ng kahit kaunting bitak sa baluti ng kanyang dating asawa. Nakatayo siya doon, hindi bilang isang haring humihingi ng tulong, kundi bilang isang mangmamanipula na sinusubukang gamitin ang nakaraan bilang sandata. Kasalukuyang inaayos ni Amara ang kanyang suot na perlas na hikaw, isang simpleng kilos na nagpapakita ng kanyang pagiging kalmado sa gitna ng bagyo. Hindi man lang siya kumurap. Ang bawat salita ni Renzo ay tila mga langaw na lumilipad sa paligid niya, maingay, nakakaabala ngunit walang kapangyarihan. Ang pag-ibig, Renzo, ay parang isang basong kristal. Mahinahong sagot ni Amara habang tinititigan ang kanyang refleksyon sa makintab na pader ng elevator. Kapag nabasag na kahit anong galing ng pagkakadikit mo ang mga bitak, ay mananatili pa rin. At ang masakit na katotohanan, hindi na ako ang babaeng nagmakaawa sa iyo. Ang babaeng iyon ay namatay na noong gabing pinalayas mo ako sa gitna ng ulan.
Hindi mo ako matatalo sa laro ng emosyon, Amara, bulyaw ni Renzo. Habang dahan-dahang lumalapit sinusubukang hawakan ang braso ni Amara, ngunit mabilis itong iniwas ng babae. You're just doing this because you're hurt. Kinasuhan mo si Kiara, pinabagsak mo ang kumpanya ko. Lahat ng ito ay para lang mapansin kita. Admit it, you're still obsessed with me. Isang malamig na tawa ang kumawala kay Amara. Obsessed, Renzo, huwag mong masyadong itaas ang sarili mo. Ang pagpaparusa sa inyo ay hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa katarungan. Ang akala mo ba ay ikaw ang sentro ng mundo ko, nagkakamali ka. Ikaw ay isa na lamang maliit na detalye sa isang nakaraang kailangan ko ng ibaon. Biglang bumukas ang pinto ng elevator at lumabas si Darius. Ang kanyang anyo ay tila isang leon na handang pumatay para sa kanyang reyna. Nang makita niya si Renzo, agad niyang hinarangan ang pagitan nito at ni Amara. Mr. Villanueva, I believe your appointment for today is over. Unless you want the security to physically remove you from the premises again, malamig na sabi ni Darius. Ang kanyang boses ay may autoridad na nagpatahimik sa mga empleyado sa paligid. Tumingin si Renzo kay Darius, pagkatapos ay kay Amara. Isang mapait na ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi. Mag-ingat ka sa lalaking yan, Amara. Akala mo ba ay nandyan siya para tulungan ka? I did some research. Darius Alcantara. Ang pamilya niya ang mortal na kaaway ng tatay mo sa negosyo nung araw. Sigurado ka bang hindi niya lang ginagamit ang galit mo para tuluyang makuha ang Sarmiento Global? Naramdaman ni Amara ang biglang paglamig ng kanyang mga kamay. Lumingon siya kay Darius na nananatiling walang kibo, ngunit ang mga mata nito ay tila may itinatagong lalim. Hindi sumagot si Darius, tanging ang mahigpit na pagkakahawak nito sa kanyang folder ang nagpapakita ng tension. Umalis ka na, Renzo. Utos ni Amara, bagaman ang kanyang boses ay hindi na kasing tatag ng kanina. Nang tuluyang makaalis si Renzo, ang katahimikan sa loob ng elevator ni na Amara at Darius ay tila isang mabigat na pader. Ang bawat palapag na itinataas nila ay tila naglalayo sa kanila sa isa't isa. Totoo ba, Darius? Mahinang tanong ni Amara habang nakatingin sa kanyang mga sapatos. Totoo bang ang pamilya mo ang naging dahilan ng pagbagsak ng tatay ko noong bata pa ako? Isang sandali ng matinding pagdududa sa gitna ng isang lumalalim na pagkakaibigan. Dahan-dahang humarap si Darius sa kanya. Kinuha niya ang kamay ni Amara, isang hawak na puno ng init at katapatan, ngunit may kalakip na lungkot. Ang nakaraan ng ating mga magulang ay hindi sa atin, Amara, bulong ni Darius. Nandito ako dahil sa iyo. Hindi dahil sa kumpanya, hindi dahil sa negosyo. Nandito ako dahil ikaw ang tanging babaeng nakapagparamdam sa akin na may halaga pa ang katapatan sa mundong ito. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ni Amara habang pilit na binabawi ang kanyang kamay. Dahil natatakot akong pag-amin ni Darius. Natatakot ako na kapag nalaman mo ang totoo, ituturing mo rin akong kaaway at mas pipiliin ko pang kamuhian mo ako dahil sa katotohanan kaysa mahalin mo ako dahil sa isang kasinungalingan. Bumukas ang pinto ng opisina. Isang secretary ang mabilis na lumapit sa kanila, ang mukha ay putlang-putla. Chairwoman, may dumating pong sulat mula sa kumpanya ni Celestine sa ibang bansa. Sinasabi nilang may hawak silang video ng huling gabi ng tatay niyo sa ospital. At ang taong huling kasama niya sa silid ay hindi ang mga Villanueva. Nanigas si Amara. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Sino-sinong huling kasama ni Papa? Tumingin ang secretary kay Darius, pagkatapos ay muling bumalik kay Amara. Ang folder po ay may nakasulat na pangalan ni Mr. Alcantara, ma'am. Ang bawat segundong katahimikan ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa puso ni Amara. Tumingin siya kay Darius na ngayon ay tila isang estranghero sa kanyang paningin. Sino nga ba ang dapat niyang paniwalaan? Ang lalaking nagbigay sa kanya ng jacket sa sementeryo o ang mga anino ng nakaraan na unti-unti nang bumabalik? Ang cliffhanger ng gabing ito ay hindi lamang tungkol sa pera o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa isang pusong muling nadurog sa gitna ng isang pagtitiwalang akala niya ay ligtas na. Akala niyo ba ay tapos na ang palabas? Ngayong gabi ang lahat ng inyong itinago sa dilim ay magliliwanag sa gitna ng entablado. Ang tinig na ito ay hindi galing sa entablado kundi isang bulong sa loob ng isipan ni Amara habang pinagmamasdan niya ang sarili sa malaking salamin ng kanyang dressing room. Nakasuot siya ng isang gown na kulay hating gabi, ang mga telang seda ay tila dumadaloy sa kanyang katawan gaya ng tubig sa isang malalim na ilog.
Ang bawat tahi ng kanyang suot ay sumisimbolo sa bawat pasakit na kanyang pinagdaanan at ang mga diamanteng nasa kanyang leeg ay tila mga matitigas na luha ng kanyang tagumpay. Sa labas ng pinto sa malawak na ballroom ng isang sikat na hotel sa Manila, ang musika ng mga biolin ay tila isang marahang oyayi na nagpapakalma sa mga elite na panauhin. Ngunit sa gitna ng karangyaang iyon, dalawang anino ang pilit na sumisingit ang mag-inang Villanueva. Nakatayo si Renzo sa gitna ng mga negosyante, suot ang isang suit na halatang luma at masikip na sa kanya. Sa tabi niya, si Doña Pilar ay pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay habang hawak ang isang baso ng champagne. Ang kanyang suot na gown ay mula pa sa koleksyon niya 10 taon na ang nakalilipas at ang kanyang mga alahas ay ang mga huling piraso ng imitation na hindi pa nakuha ng mga sheriff. Renzo, siguraduhin mong mahahanap mo ang chairman ngayong gabi. Bulong ni Doña Pilar, ang kanyang mga mata ay nanunuri sa bawat taong dumadaan. Kailangan nating makuha ang kanyang pabor. Kung hindi bukas ay sa kalsada na tayo matutulog. At kung makita mo ang babaeng yan, si Amara, huwag mo siyang hahayaang lumapit sa mga investor. Siguradong sisiraan niya tayo. Matumahimik ka na, sagot ni Renzo habang pilit na inaayos ang kanyang kurbata. Nandito tayo para iligtas ang pamilya. Kapag nalaman ng chairman ang tungkol sa pagnanakaw ni Amara, siya mismo ang magpapalayas sa babaeng yan. Hindi nila alam ang bawat salita nila ay naririnig ni Amara sa pamamagitan ng earpiece na suot niya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kawalang hiyaan ng mga Villanueva ay tila walang hangganan. Kahit sa gitna ng kanilang paglubog ang pagnanais na manira ng kapwa ang una nilang naiisip. Biglang namatay ang mga ilaw sa ballroom, tanging ang isang spotlight ang tumama sa gitna ng entablado. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa buong silid. Dahan-dahang lumabas si Darius Alcantara, ang kanyang tindig ay puno ng kapangyarihan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ang sentro ng atensyon. Ladies and gentlemen, panimula ni Darius, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Tonight we are not just celebrating the anniversary of Sarmiento Global. Tonight we are introducing the person who has been the silent strength behind this empire for the last 3 years. The woman who sacrificed her identity for love, but has now returned to claim her throne. Napahawak si Renzo sa kanyang dibdib. Bakit bumibilis ang tibok ng kanyang puso? Bakit parang may isang dambuhalang kaba na gumagapang sa kanyang lalamunan? Please welcome the chairwoman of Sarmiento Global, Amara Sarmiento. Dahan-dahang lumakad si Amara patungo sa liwanag. Ang bawat hakbang ng kanyang takong sa sahig ay tila tunog ng isang martilyo na nagpapako sa kabaong ng mga Villanueva. Ang mga tao sa ballroom ay sabay-sabay na nagbulungan, ngunit ang tanging naririnig ni Renzo ay ang sarili niyang mabilis na paghinga. Nang tumama ang liwanag sa mukha ni Amara, ang baso ng champagne ni Doña Pilar ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Ang tunog ng nabasag na kristal ay hindi man lamang narinig sa gitna ng masigabong palakpakan. Ngunit para kay Renzo iyon, ang tunog ng pagguho ng huling kuta ng kanyang pag-asa. Aamarat bulong ni Renzo. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at kinailangan niyang humawak sa isang lamesa para hindi matumba. Hindi maaari ito. Tumingin si Amara ng diretso sa kinaroroonan ni Renzo at Doña Pilar. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng galit, kundi isang malalim na kawalan, isang hudyat na sila ay wala na ring halaga sa kanyang buhay. Good evening everyone, simula ni Amara. Ang kanyang tinig sa mikropono ay kasing linaw ng kristal. Ang gabing ito ay para sa katotohanan. Maraming salamat sa lahat ng naniwala sa akin noong ako ay wala pang pangalan, at sa mga taong naniwala na ako ay basura. Bahagyang huminto si Amara at tumitig muli kay Renzo. Ang contextual needle ay baon na baon sa puso ng kanyang dating asawa. Salamat din sa inyo. Dahil sa inyo natutunan ko na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa isang mansyong puno ng kasinungalingan, kundi sa isang pusong marunong tumayo matapos durugin ng paulit-ulit. Ngunit sa gitna ng kanyang talumpati, nakita ni Amara si Darius sa gilid ng entablado. Hawak nito ang kanyang telepono at ang kanyang mukha ay biglang naging putla. Isang mabilis na sulyap ang ibinigay ni Darius kay Amara, isang sulyap na puno ng babala. Biglang bumukas ang mga higanting screen sa likod ni Amara. Hindi ang logo ng kumpanya ang lumabas kundi isang video.
isang malabo at madilim na footage mula sa loob ng isang ospital. Sa video makikita ang tatay ni Amara sa kanyang huling sandali at isang lalaki ang pumasok sa silid. Ang lalaking iyon ay hinalikan ang noo ng matanda bago ito tuluyang bawian ng buhay. Ang lalaki sa video ay si Darius Alcantara. Isang matinding singhap ang narinig mula sa mga panauhin. Nanigas si Amara sa kanyang kinatatayuan. Ang video ay nagpatuloy at ipinakita ang pagkuha ni Darius sa isang folder mula sa ilalim ng una ng tatay ni Amara, ang folder na naglalaman ng orihinal na titulo ng kumpanya. Traidor, sigaw ni Renzo. Mula sa gitna ng madla ang kanyang boses, ay puno ng galit na may halong kagalakan. Ayan ang sinasabi ko sa iyo, Amara. Ang lalaking pinagkatiwalaan mo siya, ang pumatay sa tatay mo at nagnakaw ng kumpanya mo. Naramdaman ni Amara ang pag-ikot ng paligid. Ang bawat mukha ng mga tao sa ballroom ay tila naging malabo. Ang kanyang puso na akala niya ay matibay na, ay tila muling pinipitpit ng isang dambuhalang kamay. Tumingin siya kay Darius naghahanap ng kasinungalingan sa mga mata nito. Ngunit ang nakita niya ay isang malalim na pagsisisi. Ito na ba ang katapusan ng kanyang pagbangon? Ang katarungan bang hinahangad niya ay nakatayo lamang sa isa pang mas malaking kasinungalingan. Ang cliffhanger ng gabing ito ay hindi ang kahihiyan ng mga Villanueva, kundi ang pagbagsak ng tanging tao na inakala ni Amara na kanyang kaligtasan. Sino nga ba ang tunay na kaaway sa gabing puno ng liwanag? Ayan ba ang ipinagmamalaki mo, Amara, isang mamatay tao at isang magnanakaw? Ang tinig ni Renzo ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan basag at puno ng malisyosong kagalakan. Pilit siyang lumapit sa paanan ng entablado na katuro ang nanginginig na daliri kay Darius. Para kay Renzo ang video na iyon, ang kanyang huling baraha, ang tanging paraan upang ibagsak ang babaeng tumapak sa kanyang dangal at ang lalaking umagaw sa kanyang lugar. Sa ibabaw ng entablado naramdaman ni Amara ang paglamig ng kanyang buong katawan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na tambol na umalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Ang mga anino ng nakaraan ay tila bumangon mula sa libingan upang muli siyang saktan. Tumingin siya kay Darius. Ang mga mata niya ay naghahanap ng kasagutan, nagmamakaawa, na sabihin nitong isa lamang itong masamang panaginip. Ngunit hindi nagpakita ng takot si Darius. Walang pag-atras sa kanyang tindig. Dahan-dahan niyang kinuha ang mikropono, ang kanyang mukha ay kasing seryoso ng isang kalmadong dagat bago ang malakas na unos. Renzo, simula ni Darius ang kanyang boses ay tila isang malalim na tunog ng kampana na nagpatahimik sa mga nagbubulungang panauhin. Ang taong desperado ay laging kumakapit sa kalahating katotohanan. I-play ninyo ang buong video. Huwag ninyong putulin ang bahaging sinadyang itago ni Celestine. Sumenya si Darius sa tech booth sa likuran. Sa isang iglap ang video sa malaking screen ay nagpatuloy. Ang lalaking nakahiga sa kama, ang ama ni Amara, ay dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata. Sa kabila ng paghihingalo, isang mainit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi nang makita si Darius. Dahan-dahan niyang inabot ang folder mula sa ilalim ng unan at ibinigay ito sa mga kamay ni Darius. Ang boses ng matanda ay mahina ngunit rinig na rinig sa buong ballroom. Darius, alam kong hindi kayang protektahan ni Renzo ang anak ko. Ang mga Villanueva ay mga linta na uubos sa kanyang kabaitan. Itago mo ang mga shares na ito. Ibalik mo lamang sa kanya kapag handa na siyang lumaban. Protektahan mo ang aking Amara. Sa video nakita ang pagluhod ni Darius sa gilid ng kama, hinawakan ng kamay ng matanda at nangakong tutuparin ang huling hiling nito. Ang katotohanan ay tila isang matinding liwanag na bumulag sa malisya ni Renzo. Walang nakawan, walang pagtataksil. Ang tanging naroon ay ang walang hanggang pagmamahal ng isang ama at ang katapatan ng isang lalaking tahimik na nagbantay sa anino sa loob ng 3 taon. Isang mainit na luha ang pumatak mula sa mga mata ni Amara. Ang bigat na kanina pa dumadagan sa kanyang dibdib ay tuluyang nawala. Hindi siya pinagtaksilan. Sa lahat ng oras na siya ay nag-iisa at inaalipusta sa loob ng mansyon ng mga Villanueva, may isang taong nag-ingat sa kanyang kinabukasan. Tumingin si Amara kay Darius. Isang ngiti ng pasasalamat ang sumilay sa kanyang mga labi. Ibinalik ni Darius ang ngiti, isang tahimik na pangako na hindi niya kailanman iiwan ang reyna ng kanyang puso. Hindi maaari, bulong ni Renzo. Ang kanyang mga braso ay dahan-dahang bumagsak sa kanyang tagiliran. Ang kanyang huling sandata
ay naging isang patalim na sumaksak sa sarili niyang dibdib. Ang mga panauhin na kanina ay nagdududa ngayon, ay nagbibigay ng matatalim na tingin ng pandidiri sa kanya. Biglang may naganap na hindi inaasahan ng sinuman. Doon sa gitna ng bulwagan, habang ang lahat ng mata ay nakapako sa kahihiyan ni Renzo, isang marahas na kaluskos ng tela ang narinig. Si Doña Pilar, ang babaeng ang pangalan ay kasing kahulugan ng kayabangan at mataas na lipunan ng Forbes Park, ay dahan-dahang lumusot sa mga tao. Ang paglapat ng kanyang mga tuhod sa malamig at makintab na sahig ng ballroom ay lumikha ng isang nakakabinging katahimikan. Ang kanyang mamahaling gown ay kumalat sa sahig na tila isang basahan. Nakaluhod siya. Ang nag-iisang Doña Pilar, nakaluhod sa harap ng entablado sa paanan ni Amara. Amara, anak ma, panaghoy ni Doña Pilar ang kanyang mukha. Ay basang-basa ng luha ang kanyang makeup, ay tuluyan ng nasira. Patawarin mo kami. Nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag mo kaming itaboy sa kalsada. Wala na kaming makain. Paborito kitang manugang Amara. Ikaw lang ang palaging nag-aasikaso sa akin. Patawarin mo ang katangahan ng anak ko. Ibalik mo na sa amin ang kumpanya, parang awa mo na. Ang gaslighting ay naroon pa rin ang pilit na pagbaluktot sa nakaraan upang magmukhang may malasakit siya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na gumagana ang kanyang lason. Tinitigan ni Amara ang babaeng nasa sahig. Nakita niya ang mga kamay ni Doña Pilar, ang mismong mga kamay na sumampal sa kanya noon dahil lamang sa malamig na kape. Ang mismong mga kamay na nagnakaw at nagbenta sa alaala ng kanyang ina. Ngunit sa halip na makaramdam ng matinding kaligayahan, isang malalim na kawalan ang naramdaman ni Amara. Ang paghihiganti pala ay hindi matamis. Ang makita ang iyong kaaway na nadudurog ay hindi nagbabalik ng mga taong nawala. Nagbibigay lamang ito ng kalayaan upang magsimula muli. Dahan-dahang bumaba si Amara mula sa entablado. Tumigil siya isang hakbang ang layo mula kay Doña Pilar. Ang kanyang anino ay tuluyang lumambong sa nakaluhod na matanda. Tumayo ka, Doña Pilar, malamig at formal na utos ni Amara. Hindi ninyo ako kailangang luhuran. Ang pagluhod ay para lamang sa mga taong nagsisisi sa kanilang mga kasalanan, hindi sa mga taong umiiyak dahil nawalan sila ng kapangyarihan. Amara, please, we are family. Sigaw ni Renzo na ngayon ay nakaluhod na rin sa tabi ng kanyang ina, pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Amara. Marahas na iniwas ni Amara ang kanyang damit, tila nandidiri sa pagdampi ng mga daliri ng lalaking minsan niyang minahal. Family. Ang boses ni Amara ay may halong pait. Ang pamilya ay hindi nagbebenta ng dangal. Ang pamilya ay hindi nagpapalayas ng asawa sa gitna ng bagyo para lang papasukin ang isang kabit. Tapos na ang oras ng pagmamakaawa. Wala kayong makukuhang awa sa akin dahil inubos niyo na ito sa loob ng 3 taon. Tinalikuran niya ang mag-ina at muling humarap sa mga nagmamasid na panauhin. Hindi niyo ako kailangang luhuran, muling pag-uulit ni Amara habang ibinabaling ang tingin kay Renzo. Kailangan niyo lang bayaran ang bawat sentimong ninakaw niyo. Security, paki-escort palabas ang mga hindi imbitadong bisita. Nakakasira sila ng hangin sa loob ng bulwagan. Habang pilit na kinakaladkad ng mga gwardya, ang nagwawala at sumisigaw na sina Renzo at Doña Pilar palabas ng pintuan ng hotel, lumapit si Darius sa tabi ni Amara. Ang mga bisita ay muling nagpalakpakan, isang pagsaludo sa bagong reyna ng mundo ng negosyo. Ngunit ang gabi ay hindi pa natatapos. Bumulong si Darius sa tainga ni Amara, ang kanyang hininga ay mainit, ngunit ang balitang dala niya ay nagpapabagsak ng yelo sa buong silid. Amara, the police just intercepted a call. Si Celestine, nasa pribadong hangar siya ng airport ngayon. Bago pa ma-freeze ang huling offshore account ng mga Villanueva, nailipat niya ang 50 milyong piso. Paalis na ang eroplano niya patungong ibang bansa. Napatingin si Amara sa malaking orasan ng bulwagan. Hahayaan ba niyang makatakas ang ahas na lumason sa kanyang tahanan? O tatapusin niya ang larong ito ngayong gabi minsan at magpakailanman pabilisin mo ang pagpapatakbo? Hindi ba kayo marunong sumunod ng utos? Binayaran ko kayo ng malaki para ihanda ang eroplanong ito. Ang sigaw ni Celestine ay umalingaw-ngaw sa tahimik at malamig na aspalto ng pribadong hangar. Ang malakas na hangin na dala ng mga elisi ng naghihintay na private jet ay lalong nagpagulo sa kanyang buhok, ngunit wala siyang pakialam. Hawak niya ng mahigpit ang 2 maleta na naglalaman hindi lamang ng mamahaling damit, kundi ng mga offshore account passbooks at milyon-milyong dolyar na halaga ng alahas ang dugo
at pawis ng pamilya Villanueva na kanyang matagumpay na nalinlang. Sa isip ni Celestine, siya ang panalo. Habang si Renzo at ang kanyang baliw na ina ay naglulupasay sa kahihiyan sa gala, siya ay palipad na patungo sa isang buhay na puno ng luho sa Europa. Walang Amara, walang nakakasakal na pamilya, tanging siya at ang kanyang tagumpay. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdan ng eroplano. Ang bawat hakbang niya sa bakal ay tila isang pag-angkin sa kalayaang ninakaw niya. Ngunit bago pa man siya tuluyang makapasok sa pinto ng cabin, isang nakakabinging tunog ng mga sirena ang bumiyak sa katahimikan ng gabi. 4 na police cruiser ang mabilis na humarang sa daanan ng eroplano, ang kanilang mga asul at pulang ilaw ay nagmistulang nakakatakot na mata sa gitna ng dilim. Isang itim na SUV ang huminto sa likuran ng mga pulis. Mula sa SUV bumaba si Darius, at sa likuran niya ay si Amara, suot pa rin ang kanyang hating gabing gown, na ngayon ay pumapagaspas sa malakas na hangin. "Stop the engine, you are surrounded!" Sigaw ng isang opisyal gamit ang megaphone. Halos mabitawan ni Celestine ang kanyang maleta. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng kayabangan ay unti-unting namutla. Hindi paano nila nalaman, "Pilot, take off now." Ngunit ang mga piloto na nakakita sa dami ng mga armadong pulis ay mabilis na pinatay ang makina ng eroplano at itinaas ang kanilang mga kamay sa bintana ng cockpit. Ang hangar ay naging tahimik, tanging ang huni ng malamig na hangin at ang mabibigat na yabag ni na Amara at Darius ang naririnig. Dahan-dahang bumaba si Celestine sa hagdan. Pilit niyang inaayos ang kanyang sarili, sinusubukang ibalik ang maskara ng kumpiyansa. "Amara, what a surprise! Ano ito, isang farewell party para sa akin?" Hindi sumagot si Amara. Naglakad siya palapit hanggang sa ilang pulgada na lamang ang pagitan nila. Tinitigan niya si Celestine mula ulo hanggang paa. Nakita niya ang kwintas ng kanyang ina na muling suot ng babaeng ito kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng pulisya. Isang mabilis na galaw ang ginawa ni Amara. Bago pa man makapag-react si Celestine, inabot ni Amara ang likod ng leeg nito, tinanggal ang kawit at hinablot ang kwintas. Ang mga kuko ni Amara ay bahagyang dumampi sa balat ni Celestine, isang paalala na hindi na siya ang maamong asawa na madaling tapakan. Ano ba't?" Tili ni Celestine, hawak ang kanyang namumulang leeg. "Pera lang yan, kung gusto mo ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng laman ng maletang ito. Hayaan mo lang akong umalis." Isang mapait na ngiti ang sumilay kay Amara habang mahigpit na hinahawakan ang kwintas ng kanyang ina sa kanyang palad. "Pera? Akala mo ba pera ang dahilan kaya nandito ako? Ang bawat hiyas na ninakaw mo, ang bawat dokumentong pineke mo, hindi mo yon ninakaw sa akin, Celestine. Ninakaw mo yon sa mga taong nagtiwala sa iyo. At ngayon sisingilin ka ng batas." Lumapit ang mga pulis at marahas na pinusasan ang mga kamay ni Celestine sa likuran niya. Ang mamahaling damit ng kabit ay nagusot habang siya ay pilit na inilalayo. "Bitawan niyo ako? Hindi niyo ba alam na buntis ako?" Sigaw ni Celestine, ang kanyang boses ay naging isang desperadong hagulgol. "Buntis ako sa anak ni Renzo, may karapatan ako sa mga ari-arian ng pamilya nila." Nagkatinginan sina Darius at Amara. Inilabas ni Darius ang isang manipis na medical folder na nakuha ng kanyang mga investigador mula sa isang pribadong klinika. Dahan-dahan itong binuksan ni Darius at ipinakita sa harap ni Celestine. "Celestine Rivas," malamig na basa ni Darius. "O dapat ba kitang tawaging Mrs. Celestine Garcia? Ang medical records mo mula sa klinika noong nakaraang buwan ay nagpapatunay na ikaw nga ay buntis. Ngunit ang DNA result ng amniocentesis ay hindi tumutugma sa DNA ng mga Villanueva. Ang batang dinadala mo ay anak ng isang mayamang dayuhan na matagal mo nang kinikikilan sa Macau bago ka pa man dumating sa buhay ni Renzo." Natigilan si Celestine. Ang huling barahan na akala niya ay magliligtas sa kanya ay isa rin palang malaking kasinungalingan na nabunyag sa harap ng lahat. "Ginagamit mo ang bata bilang pondo ng iyong kinabukasan," dugtong ni Amara. "At ginamit mo si Renzo bilang panangga. Pero ang katotohanan ay pareho lang kayong mga linta na sumisipsip sa dugo ng iba. Ang kaibahan lang, si Renzo ay umuwi sa isang madilim at walang kuryenteng bahay. Samantalang ikaw, uuwi ka sa isang selda na walang pinto palabas." Habang isinasakay si Celestine sa likod ng police cruiser, pilit siyang lumingon kay Amara.
Wala na ang kinis at ganda ng kanyang mukha, pinalitan ito ng sukdulang galit at pagkabaliw. Amara, mamamatay ka rin mag-isa kahit makuha mo ang lahat ng yaman, walang magmamahal sa isang babaeng katulad mo. Isinigaw niya bago tuluyang isara ang pinto ng sasakyan. Pinanood ni Amara ang pag-andar ng mga sasakyan ng pulisya palayo sa hangar. Ang mga salita ni Celestine ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa kanyang pandinig, ngunit hindi na nito kayang patayin ang apoy sa kanyang puso. Naramdaman ni Amara ang mainit na palad ni Darius na dumampi sa kanyang kamay. Dahan-dahan nitong pinagsiklop ang kanilang mga daliri. Hindi ito isang mapusok na hawak kundi isang hawak na nagbibigay ng kaligtasan, isang tahimik na patunay na hindi kailanman mag-iisa si Amara. Tapos na ang bagyo, Amara, bulong ni Darius, habang nakatingin sila sa madilim na langit na ngayon ay unti-unting nakakakita ng mga bituin. Ligtas na ang alaala ng tatay mo at ligtas ka na rin mula sa nakaraan. Ngunit habang sila ay pabalik na sa lungsod, tumunog ang telepono ni Darius. Nang sagutin niya ito, ang kanyang mukha ay naging seryoso. Naiintindihan ko, kami na ang bahala. Binaba ni Darius ang telepono at tumingin kay Amara ng may pag-aalala. Amara, may nangyari kay Renzo. Ang cliffhanger ng gabing ito ay hindi tungkol sa katarungan kundi sa isang hindi inaasahang trahedya. Ano ang nangyari sa lalaking nawalan ng asawa, ng kabit ng pamilya at ng buong pagkatao? At handa na ba si Amara na harapin ang huling anino ng kanyang nakaraan? Amara, sabihin mo sa kanila na bawiin ang sinabi nila. Hindi totoo yun, di ba anak ko ang dinadala ni Celestine? Ako ang pinili niya, ako ang mahal niya. Ang mga salitang ito ay lumabas mula sa bibig ni Renzo, ngunit ang kanyang tinig ay walang bakas ng pag-asa. Nakaupo siya sa malamig na sahig ng kusina, sa loob ng mansyon ng mga Villanueva. Ang buong bahay ay madilim at inalisan na ng mga kagamitan. Ang mga sheriff ay naglagay na ng mga dilaw na laso sa mga pinto, ngunit pilit na sinira ni Renzo ang kandado upang makapasok. Dito siya natagpuan ng mga gwardya ng Sarmiento Global, nag-iisa, nakabaluktot sa isang sulok at tuluyan ng nawalan ng katinuan. Dahan-dahang humakbang si Amara papasok sa kusina. Ang bawat lapat ng kanyang sapatos sa sahig na gawa sa kahoy ay lumikha ng isang matunog na alingawngaw na tila nagbibilang ng huling sandali ng kanilang nakaraan. Ang hangin sa loob ng bahay ay amoy alikabok at kalungkutan. Hindi sumama si Darius sa loob. Nanatili siyang nakatayo sa labas ng pintuan, nagbibigay ng espasyo kay Amara upang tapusin ang kabanatang ito ng mag-isa, ngunit sapat ang lapit upang maramdaman ni Amara na siya ay ligtas. Pinaalam na sa iyo ng mga pulis ang totoo, Renzo? Mahinahong sabi ni Amara habang nakatingin sa lalaking minsan niyang tinawag na asawa. Wala nang babawiin dahil iyon ang katotohanan. Ginamit ka lang ni Celestine, at sa halip na maniwala sa taong nag-alay ng buhay para sa iyo, mas pinili mong maniwala sa isang magandang kasinungalingan. Iniangat ni Renzo ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay mugto, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mamahaling suit ay punong-puno ng dumi. Wala na ang haring palaging naninigaw at naguutos. Ang kaharap ni Amara ngayon ay isang lalaking tuluyan nang dinurog ng sarili nitong kayabangan. Pilit na tumayo si Renzo at gumapang palapit sa mga paa ni Amara. Amara, nagkamali ako. Tanggapin mo na ako ulit. Ako pa rin ito ang lalaking pinangakuan mo sa simbahan. Handa akong magbago, babalik tayo sa dati. Kahit gawin mo pa akong alipin, tatanggapin ko basta't huwag mo lang akong iwan dito sa dilim. Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan ni Amara. Tiningnan niya ang mga kamay ni Renzo na nakakapit sa laylayan ng kanyang damit. Noong mga unang buwan ng kanilang paghihiwalay, inisip niya kung gaano kasarap sa pakiramdam na makita itong lumuluhod at nagmamakaawa. Ngunit ngayon, wala siyang naramdamang tagumpay. Wala siyang naramdamang galit. Ang tanging naiwan sa kanyang puso ay isang malalim na awa-awa sa isang taong sinira ang sariling buhay. Dahan-dahang yumuko si Amara at inalis ang mga kamay ni Renzo mula sa kanyang damit. Ang nakaraan ay hindi isang pinto na maaari mong buksan at isara kung kailan mo gusto, Renzo. Malambot ngunit pinal na sagot ni Amara. Ang pag-ibig na hinihingi mo ay matagal nang namatay. Pinatay mo ito sa bawat araw na ipinaramdam mo sa akin na ako ay isang basura. Kaya ba hindi mo ako mapapatawad? Umiiyak na tanong ni Renzo. Dahil ba habang buhay mo akong isusumpa? Isang sandali ng purong paglaya. Umiling siya, ang kanyang mukha ay kalmado
at may bakas ng tunay na kapayapaan. Pinapatawad na kita, Renzo. Napatigil si Renzo. Isang kislap ng pag-asa ang dumaan sa kanyang mga mata. Totoo ba susubukan natin ulit? Hindi pagputsap, iki. Mabilis na sagot ni Amara. Umatras siya ng isang hakbang. Pinapatawad kita hindi para magkaroon ka ng pagkakataong makabalik sa akin. Pinapatawad kita para sa sarili ko, upang maputol na ang huling kadenang nag-uugnay sa ating dalawa. Ang pagpapatawad ko ay ang pag-alis ko ng galit sa puso ko dahil hindi ka nakarapat-dapat na mag-iwan ng kahit anong emosyon sa pagkatao ko. Parang isang ibon na binaril sa gitna ng paglipad, tuluyang bumagsak ang balikat ni Renzo. Naintindihan na niya. Ang galit ni Amara noon ay patunay na may pakialam pa ito. Ngunit ang kapayapaan sa mga mata nito ngayon ay ang huling hatol siya ay tuluyan ng nabura sa buhay nito. Tumalikod si Amara at nagsimulang maglakad palabas ng mansyon. Renzo huling banggit ni Amara bago siya tuluyang lumabas ng pinto nang hindi lumilingon. Malaya ka na, pero sa kalayaan mong iyan, wala ka nang babalikan. Paglabas ni Amara sa madilim na pasilyo, sinalubong siya ng sariwang hangin sa hardin. Ang kalangitan na kanina ay nagbabanta ng ulan ngayon ay dahan-dahang nagpapakita ng mga bituin. Isang matinding ginhawa ang umagos sa kanyang mga ugat. Tila may isang dambuhalang bato ang naalis mula sa kanyang dibdib. Nakatayo si Darius sa tabi ng sasakyan, tahimik na naghihintay. Nang makita niya si Amara, hindi siya nagtanong. Hindi niya hiningi ang mga detalye ng nangyari sa loob. Sa halip binuksan niya ang kanyang mga braso. Lumapit si Amara at dahan-dahang isinandal ang kanyang ulo sa malapad na dibdib ni Darius. Naramdaman niya ang init ng katawan nito, ang matatag na pagtibok ng puso nito, na tila nagsasabing, ligtas ka na. Ipinulupot ni Darius ang kanyang mga braso sa baywang ni Amara at isang malambot na halik ang inilapat niya sa tuktok ng ulo ng babae. Wala na, Darius, bulong ni Amara, ang kanyang boses ay nanginginig sa labis na kaligayahan. Tapos na. Alam ko, Kat. Sagot ni Darius habang hinahaplos ang likod ni Amara. Mula ngayon ang bawat luha na papatak mula sa mga mata mo ay dahil na lamang sa kaligayahan. I promise you that. Habang magkayakap sila sa ilalim ng mga bituin, isang balita ang dumating sa telepono ni Darius. Isang text mula sa kanyang mga investigador na naghahanap sa nawawalang ina ni Renzo matapos itong tumakas mula sa gala. Dahan-dahang kumalas si Darius mula sa pagyakap at ipinakita ang screen ng telepono kay Amara. Amara, natagpuan na nila si Doña Pilar at hindi mo aakalain kung saan siya naroroon ngayon. Ang cliffhanger ng kabanatang ito ay ang huling patunay ng karma. Ang babaeng naging simbolo ng kayabangan at pang-aapi ay ibinagsak ng tadhana sa pinakamababang antas ng buhay. Saan napunta ang reyna ng mga Villanueva sabon? Kulang pa sa sabon ang tubig na ito. Hindi kikinang ang mga puting damit kung tinipid sa sabon. Ang matinis na boses ni Doña Pilar ay hindi na umaalingaw-ngaw sa malalawak na pasilyo ng Forbes Park, kundi sa isang makipot at maingay na eskinita sa gilid ng palengke sa Maynila. Wala na ang mamahaling makeup, wala na ang mga hiyas. Ang suot niya ngayon ay isang kupas na duster at isang tuwalyang nakapulupot sa kanyang ulo upang maiwasan ang matinding sikat ng araw. Nakayuko siya sa harap ng isang malaking planggana, ang kanyang mga kamay, na dati ay tanging mga tsa at mamahaling baso lamang, ang hinahawakan ngayon ay namumula at nagbabalat dahil sa matapang na kemikal ng sabong panlaba. Hoy Pilar, bilisan mo naman dyan. Ang dami pang labahin mula sa kabilang kanto, binabayaran kita ng tama kaya umayos ka. Sigaw ng isang matabang babae, ang may-ari ng maliit na labanderya, habang ibinabagsak ang isang bundok ng maruruming damit sa tabi ng planggana. Opo, mahina at nanginginig na sagot ni Doña Pilar. Ang kanyang pagmamataas ay tuluyan ng nabasag. Nang tumakbo siya mula sa gala, nalaman niyang wala nang natira sa kanyang mga bank accounts. Ang kanyang mga kaibigan sa mataas na lipunan ay hindi man lang siya pinapasok sa kanilang mga gate. Walang ibang tumanggap sa kanya kundi ang isang dating katulong ng mga Villanueva na naawa sa kanyang kalagayan na siyang nagpasok sa kanya bilang labandera. Sa kabilang dako ng lungsod sa isang marangyang opisina ng Sarmiento Global, nakaupo si Amara at Darius habang pinapanood ang isang maikling video clip na ipinadala ng kanilang investigador. Ang video ay nagpapakita sa paghihirap ni Doña Pilar sa labanderya. Dahan-dahang isinara ni Amara ang laptop.
Wala siyang naramdamang galit, wala ring kagalakan. Ito ang tinatawag nilang karma. Malamig na komento ni Darius habang inaabot ang isang tasa ng tsaa kay Amara. Ang mga taong nag-aakala na sila ang batas ng mundo ay madalas ibinabagsak sa putik ng tadhana upang matutunan ang halaga ng pagiging tao. Tama na, malambot na sagot ni Amara habang hinihigop ang mainit na tsaa. Hindi ko na kailangang makita pa ang pagdurusa nila. Binayaran na nila ang kanilang utang sa akin, Darius. Ngayon gusto kong gamitin ang oras at yaman ko para sa mga taong talagang nangangailangan. Ang gabing iyon ay naging saksi sa pagbubukas ng isang bagong kabanata sa buhay ni Amara. Sa gitna ng isang malawak na hardin sa ilalim ng mga bituin, inilunsad niya ang Sarmiento Foundation for Women. Ito ay isang organisasyon na nagbibigay ng libreng legal at emosyonal na tulong sa mga babaeng biktima ng pang-aabuso, panlilinlang at pagmamaltrato sa loob ng kanilang mga tahanan. Ang gagkayataway nagpalakpakan habang pinuputol ni Amara ang asul na laso, tanda ng opisyal na pagbubukas ng pondo. Ngunit para kay Amara, ang tunay na tagumpay ay wala sa palakpakan kundi sa mga luhang puno ng pasasalamat mula sa mga babaeng unang tinulungan ng pundasyon. Matapos ang seremonya, naglakad sina Amara at Darius patungo sa isang tahimik na sulok ng hardin, malayo sa ingay ng mga bisita. Ang malamig na simoy ng hangin ay nagdala ng halimuyak ng mga sampagita. Huminto si Darius at hinarap si Amara. Dahan-dahan niyang hinawakan ang parehong kamay ng babae. Tinitigan niya ito sa mga mata, at sa unang pagkakataon, ang mga mata ng dating matigas na negosyante ay nagpakita ng kaba. Amara, at simula ni Darius ang kanyang boses, ay malambing na tila isang pangako. Nang ipinangako ko sa tatay mo na poprotektahan kita, inisip ko noon na isa lamang itong obligasyon. Ngunit sa bawat araw na nakikita kitang bumabangon mula sa pagkakadapa sa bawat ngiti mo na nagbibigay liwanag sa madilim kong mundo, naging malinaw sa akin na ang pagprotekta sa iyo ay hindi isang tungkulin. Ito ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Naramdaman ni Amara ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Hinihintay ng kanyang puso matapos ang mahabang pag-ulan. Inilabas ni Darius ang isang maliit na kahon mula sa bulsa ng kanyang suit. Hindi ito naglalaman ng singsing kundi isang manipis at simpleng gintong kwintas, may palawit na hugis ibon na nakabuka ang mga pakpak. Hindi ko hinihingi na magpakasal tayo bukas o sa susunod na buwan. Patuloy ni Darius habang dahan-dahang isinusuot ang kwintas sa leeg ni Amara. Naramdaman ng babae ang dahan-dahang pagdampi ng mainit na balat ni Darius sa kanyang batok. Ang hinihingi ko lang ay ang pagkakataon na lumipad kasama ka. Hayaan mong ako naman ang magsilbing tahanan mo kung saan hindi mo kailangang magpanggap at hindi mo kailangang magtiis. Isang luha ng kaligayahan ang pumatak mula sa mga mata ni Amara. Dahan-dahan siyang sumandal sa dibdib ni Darius. Inikot ni Darius ang kanyang mga braso sa bewang ni Amara, isang yakap na puno ng respeto, pagmamahal at katiyakan. Ang kanilang paghinga ay naging isa, at sa ilalim ng maliwanag na buwan, ang dalawang kaluluwang dumaan sa matinding unos ay tuluyan ng nakahanap ng kapayapaan sa isa't isa. Darius, bulong ni Amara, ang kanyang mga mata ay nakapikit habang dinarama ang init ng lalaking nagbigay sa kanya ng pangalawang buhay. Ito ang pinakamagandang tahanan na naranasan ko. Kinabukasan, isang maliit na balita ang umalingaw-ngaw sa mga pahayagan. Si Renzo Villanueva, na nawalan ng katinuan, ay ipinasok sa isang pampublikong pasilidad para sa kalusugan ng pag-iisip, kung saan palagi niyang hinahanap ang isang babaeng nagngangalang Amara. Si Kiara ay nagsimula na ng kanyang sentensya sa kulungan at si Celestine ay nahaharap sa mahabang kaso ng pandaraya na walang sinumang tumutulong. Habang nagbabasa ng balita sa loob ng kanyang magandang opisina, dahan-dahang hinaplos ni Amara ang kwintas ng kanyang ina na muling nakasuot sa kanyang pulso. Nakangiti siya, hindi dahil nakita niya ang pagbagsak ng kanyang mga kaaway, kundi dahil sa wakas nagising na siya mula sa isang masamang panaginip. Ang araw ay sumikat na at ang reyna ay tuluyan nang naupo sa kanyang trono. 2 taon na ang lumipas mula nang lisanin ni Amara ang madilim na anino ng mga Villanueva. Ang umaga sa kanyang bagong tahanan ay hindi na sinasalubong ng mga bulyaw, pangungutya o tunog ng nababasag na plato. Sa halip, ang gumigising sa kanya ay ang banayad na simoy ng hangin mula sa dalampasigan. At ang tahimik na pagbagsak ng mga alon, isang himig ng purong kapayapaan. Nakatayo si Amara sa beranda
hawak ang isang mainit na tasang tsaa. Dahan-dahan niyang hinaplos ang gintong bracelet sa kanyang pulso. Ang alaala ng kanyang ina na minsan ay ninakaw at tinawag na basura, ngunit ngayon ay nakabalik na sa kanya. Ang lamig ng ginto sa kanyang balat ay tila nagbibigay ng mainit na yakap mula sa langit. Nahanap na nga ba niya ang kapayapaan? Oo, isang kapayapaang hindi nabibili ng lahat ng yaman ng Sarmiento Global, kundi isang kapayapaang binayaran ng luha tapang at pag-alis sa isang sitwasyong sumisira sa kanyang pagkatao. Wala na ang bigat sa kanyang dibdib. Wala na ang babaeng laging nakayuko at humihingi ng tawad para sa mga kasalanang hindi naman niya ginawa. Pinatawad na ba niya ang mga taong nanakit sa kanya? Sa kalaliman ng kanyang puso, pinatawad na niya si Renzo, si Doña Pilar at maging si Kiara. Nabalitaan niyang pumanaw na si Doña Pilar dahil sa matinding sakit na hindi na kayang ipagamot, habang si Renzo ay nananatiling nakakulong sa isang pasilidad, tuluyan ng nalunod sa sariling mga ilusyon. Ngunit ang pagpapatawad ni Amara ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot, at lalong hindi ito isang imbitasyon upang muli silang pumasok sa kanyang buhay. Pinatawad niya sila hindi dahil karapat-dapat sila sa kanyang awa, kundi dahil hindi na niya gustong magbitbit ng lason sa kanyang sariling kaluluwa. Ang pagpapatawad ay ang kanyang paraan ng pagputol sa tanikala. Ito ay isang regalo para sa kanyang sarili, hindi para sa kanila. Naramdaman niya ang dalawang matitibay na braso na dahan-dahang pumulupot sa kanyang baywang mula sa likuran. Ang pamilyar na bango ng kape at mamahaling pabango ni Darius ay humalo sa hangin ng dagat. Ipinatong ng lalaki ang kanyang baba sa balikat ni Amara at isang malambot na halik ang inilapat nito sa kanyang leeg, isang kilos na puno ng paggalang kaligtasan at walang hanggang pag-ibig. Ang agamo yatang nagising misis ko. Bulong ni Darius ang kanyang boses ay tila musika na nagpapabilis pa rin sa tibok ng puso ni Amara kahit 1 taon na silang kasal. Sumandal si Amara sa matibay na dibdib ng kanyang asawa at ipinagsiklop ang kanilang mga daliri. Iniisip ko lang kung gaano ako kaswerte, Darius. Nasa dinami-dami ng bagyo sa ganitong magandang umaga pala ako dadalhin ng tadhana. Hinawakan ni Darius ang baba ni Amara at hinarap ito sa kanya. Tinitigan niya ang mga mata ng babaeng kanyang ipinaglaban. Hindi ito swerte, Amara. Ito ang gantimpala mo sa pagiging matapang. Ikaw ang nagtayo ng sarili mong tahanan, nandito lang ako para siguraduhing walang makakasira rito. Ito ang aral na iniwan ng paglalakbay ni Amara, isang mensahe para sa lahat ng babaeng patuloy na nagtitiis sa ngalan ng maling pag-ibig, takot o maling utang na loob. Hindi mo kailangang sunugin ang iyong sarili para lamang mabigyan ng liwanag ang ibang tao. Ang tunay na pag-ibig ay hindi naninira ng dangal. Ito ay nag-iingat at nagpapalakas. At kapag inubos ka ng mundong ginagalawan mo, huwag kang matakot na maglakad palayo. Mayroon kang kakayahang buuin muli ang iyong sarili mula sa abo, mas matapang, mas matalino, at higit na maganda. Ang tunay na yaman ng isang babae ay hindi nasusukat sa apelidong dala niya o sa dami ng perang hawak niya, kundi sa kanyang kakayahang piliin ang sarili niyang kaligayahan nang walang halong pagsisisi. Si Amara ay hindi na ang basurang itinapon sa ulan. Siya ang reyna na nagtatag ng sarili niyang kaharian at ang kanyang korona ay ang kanyang kalayaan.